Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Anichan Tagalog Anime Recap. Sa isang mapayapang lungsod, biglang lumitaw ang isang napakalaking pulang puwersa ng enerhiya, na kilala bilang Paradox Zone. Sinubukan ng isang lalaki na lapitan ito, ngunit tila huli na ang lahat. Sa paglabas ng isang halimaw mula sa Paradox Zone, hindi nagdalawang isip ang binata na mag-transform at magmadaling harapin ito. Sa isang iglap lang, nawasak ang halimaw. Ang lahat ng ito ay naipost online at nakatanggap ng napakalaking pakikipag-ugnayan, na ikinalulugod ng pangunahing tauhan. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na babae at pinutol ang kanyang pag-iisip. Hinila siya upang simulan ang isang bagong araw. Sa ibang lugar, sa isang dalampasigan, may ilang uri ng card na naanod sa pampang at dinampot ng isang batang babae. Lumalabas na hindi pa nagtagal, natuklasan ng mga tao ang isang transcendent na elemento na mas fundamental kaysa sa mga atomo sa bagay, isang bagay na maaaring lumikha ng mga emosyon, kakayahan, alaala, at iba pang komplikadong bagay na tinatawag na luhika. Dahil dito, unti-unting nagsimulang maganap ang mga laban para sa kaligtasan ng mga mundo sa kanilang lungsod. Napapaligiran ng isang protection na hadlang, lumitaw ang isang spatial portal, at may bumagsak mula rito. Sa sandaling iyon, sa tahanan ni Tsurugi, ang kanyang pamilya ay nag-aalmusal at masayang nag-uusap. Nang dumating ang isang bagong abiso tungkol sa isang kabalintunaan na antas 3.7 na malapit ng lumitaw, hindi gaanong pinansin ng ama at kapatid ni Tsurugi, dahil ito ay isang mababang antas na kabalintunaan lamang. Si Tsurugi lang ang nag-alala at nagtago sa ilalim ng mesa. Sa ibang lugar, ang mga batang babae ay nakikipaglaban sa mga halimaw na umuusbong mula sa Paradox Zone. Salamat sa kanilang mahusay na paggamit ng luhika sa kombinasyon, ang halimaw ay madaling makitungo at bumalik sa orihinal nitong anyo. Sa bahay, gusto ni Tsurugi na bumalik sa kanyang silid upang matulog, ngunit kinaladkad siya ni Shiori upang pumunta sa lungsod upang pumili ng regalo sa kaarawan para sa kanilang ama. Upang maiwasang makilala ng mga tao, kinailangan ni Tsurugi na itago ang kanyang sarili ng maingat. Nang mga sandaling iyon, sa kalye, nagkagulo dahil may sumulpot na mamahaling sasakyan. Nagpakilalang mga miyembro ng soccer club ang mga babaeng nakauniporme, at tila nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila at ng may-ari ng sasakyan. Ngunit dahil sa Article 6 ng World Self-Defense Alliance Law, kinailangan ng batang babae, si Yukari na sundan ng mayordomo sa mamahaling sasakyan at umalis, na iniwan ang kanyang mga kaibigan. Hindi gaanong pinansin ni Tsurugi at nagpatuloy sa paglalakad kasama ang kanyang kapatid. Sa ibang lugar, hinikayat ni Direk Veronica si Yukari na siya ay isang potensyal na logikalist. Isa sa 1,000,000 iba pang logikalist ang nasa sabik na makakita ng bagong dating. Patuloy na ipinaliwanag ni Veronica ang luhika kay Yukari, isang bagay na lumilitaw sa panahon ng pagdadalaga at nawawala sa pagtanda. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang taong nagngangalang Nemesis sa silid, ang Covenant Goddess of Veronica, isang bagay na magkakaroon din si Yukari kapag siya ay naging miyembro ng Alco Security Bureau. Pagkatapos ay nagkaroon ng isa pang abiso tungkol sa pagdetect ng isang kabalintunaan na antas 7.2, na mas mataas kaysa sa nauna sa panig na ito. Nakatanggap din ng bagong notification ang magkapatid ni Tsurugi sa shopping center. Lahat ay tumakbo palabas ng gitna sa takot. Sinabi rin ni Tsurugi sa kanyang kapatid na tumakbo sa labas habang siya ay magsisilbing pain para akitin ang halimaw. Mabilis niyang nakuha ang atensyon ng halimaw at tinulungan siya ng isang batang babae na umakyat sa taas. Ang mga logikalist ay lumitaw din upang harapin ang halimaw na ito. Bagamat natalo nila ito at pinilit na bumalik sa tunay na anyo ang dayuhan, hindi nila sinasadyang hinayaan itong makatakas. Inutusan ng direktor ang mga babae na isara muna ang gate ng Paradox Zone at hanapin ang halimaw mamaya. Saka lang tumakbo palabas ng shopping center si Tsurugi. Nang makitang ligtas na ang kanyang kapatid, dali-dali siyang pumunta sa ibang lugar para salubungin ang dalagang nagligtas sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Athena at pumunta dito para maging kanyang Covenant Goddess dahil isa siyang logikalist. Upang protektahan ang kapayapaan ng mundong ito, kinuha ni Athena ang logic card na nawala kay Tsurugi bago gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Noon lang, dumating ang kanyang ama at kapatid na babae upang muling makipagkita kay Tsurugi. Nang marinig ang mga salita ni Athena,
Agad na ayaw ni Shiori na sumabak sa labanan si Tsuragi. Nais niyang magpatuloy itong mamuhay bilang isang ordinaryong tao at hindi na masangkot sa gulo. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang Paradox Zone at ang halimaw na iyon. Nang walang karagdagang salita, agad na pumunta si Tsurugi kasama si Athena. Habang nasa daan, ikinwento ni Athena 2 taon na ang nakalilipas sa Hong Kong, kung saan hindi pinansin ni Tsurugi ang payo ng kanyang amo at nagmamadaling protektahan ang lahat, kahit na ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang kanyang sarili, kaya naman siya ang pinili nito. Medyo nakaramdam si Tsurugi. Nang marinig ito, mabilis na isinuot muli ang kanyang Logicrap at nakipagtipan kay Athena. Sa oras na ito, ang Paradox Zone ay nasa kaguluhan. Ang mga babaeng Logicalist ay nahihirapan habang naaabot nila ang kanilang mga limitasyon, habang ang halimaw ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tsurugi kasama ang kanyang Logicalist na kagamitan, gamit ang kanyang kalasag upang ipagtanggol laban sa pag-atake ng halimaw at sinabihan ang lahat na mag-counterattack. Sa pagkakataong ito, habang nakatayo ang lahat ay nakatulala, ginamit ni Tsurugi ang kanyang luhika para atakehin at pahinahin ang halimaw. Sinamantala ng mga babae ang pagkakataon na sumugod at harapin ang dayuhan. Matapos malutas ang lahat, bumalik si Tsurugi sa kanyang orihinal na anyo. Nagulat ang mga babae nang makita ito, mas nagulat na ang kanyang Covenant Goddess ay si Athena. Sa wakas, ang dayuhan ay hinarap, at ang mga nasugatan ay maingat na ginamot. Ang Logicalist girls ay nakikipag-usap kay Athena. Karamihan sa kanila ay nagulat na si Athena ay pumili ng isang lalaki, habang ang ilan ay hindi nagustuhan. Hindi na sila masyadong kinausap ni Tsurugi at umuwi na. Sa pagkakataong ito, bumungad sa kanyang pintuan ng mamahaling kotse at mayordomo. Ayaw pa rin ni Shiori na makipagsapalaran pa ang kanyang kapatid, ngunit matapos makinig sa pangungumbinsi ni Tsurugi, sa wakas ay nagpaubaya na rin siya matapos magpaalam sa kanyang ama at kapatid, pumayag si Tsurugi na sumakay sa kotse kasama ang mayordomo. Sa ibang espasyo, laking gulat ng isang lalaki na pinili ni Athena si Tsurugi, ngunit kasabay nito, malaki ang pag-asa niya sa kanyang kinabukasan sa Alka. Salamat kay Veronica, nalaman ng lahat ang pangyayari. 2 taon na ang nakalilipas sa Hong Kong, si Tsurugi ay isa sa iilang aktibong Logicalist na gumamit ng ipinagbabawal sa kawalan ng ulirat. Habang hindi naiintindihan ng lahat dahil sa kawalan ng ulirat, biglang pumasok si Tsurugi dala ang kanyang malita. Magiging bagong miyembro siya ng Alka. Magpapakilala na sana ang team leader na si Tamaki at ang lahat ng pigilan siya ni Tsurugi na nagsasabing gusto niyang magpahinga muna, na ikinainis niya. Pagpasok pa lang ni Tsurugi sa kwarto ay nakita niyang nandoon na si Athena. Lumalabas na para mapatibay ang buklod sa pagitan nila, ang mga may tipan ay dapat mamuhay ng sama-sama. Sa ibang lugar, nakatanggap din ng balita ang isa pang lalaking Logicalist tungkol kay Tsurugi, at tila napangiti siya. Sa oras na ito, sa isang panaginip, ipinahayag ni Athena ang kanyang pagnanais na makipagtipan kay Tsurugi. Akmang magkadikit na sila ng labi ay biglang nagising si Tsurugi. Tumiti si Athena na may katuwaan, ipinaliwanag na kapag gumawa sila ng tipan, ibig sabihin nito ay pagbabahaginan sila ng luwika sa isa't isa. Kaya't kung ang mga panaginip ni Athena ay nasa kanya, ang mga pangarap ni Tsurugi ay magkakaroon din sa kanya. Sa ibang lugar, dinala ni Athena si Tsurugi upang salubungin ang pinuno ng Alka, na nagngangalang Jarno. Sa pagbabalik, ituturing pa rin si Tsurugi na isang bagong miyembro at kailangang lumahok sa isang pagsubok sa kakayahan. Pagkalipas ng 2 araw, habang nakikipag-usap, lumitaw din ang blonde na binata noong una, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Olga Breakchild, isa ring lohikal. Gumamit ng luhika ang taong ito para balaan si Tsurugi na haharapin niya ang kasawian sa araw ng pagsubok, na may 100% na posibilidad. Hindi masyadong naintindihan ni Tsurugi, ngunit sa isang kisap mata, dumating ang araw ng pagsubok. Bukod kay Tsurugi, kinailangan ding pumunta ng ibang mga babae para sa mga layunin ng pagsusuri. Ang pagsusulit ay may 500 tanong, at kung sino ang nakakuha ng pinakamababa ay kailangang magluto para sa koponan. Mabilis na binasa ni Nemesis ang mga tanong para sa lahat, at maliban sa blonde na babae, lahat ay sumagot ng tama. Ang maliit na batang babae, si Yukari, ay nagsalita din tungkol sa pinagmulan ng mga halimaw batay sa kanyang natutunan,
at ipinaliwanag ng mga Diyos ng tipan na ang pagbubukas o pagsasara ng mga gate ay nangangailangan ng mga gate card upang maiwasan ang mga halimaw na bumalik. Nagpatuloy ang mga tanong hanggang sa hapon na dumating ang mga resulta ng pagsusulit. Si Tsurugi at ang pinuno ng koponan na si Tamaki ay nakakuha ng mga perpektong marka, habang ang blonde na babae ang may pinakamababang marka. Nang matapos ang pagsusulit, pumunta ang lahat sa cafeteria at nag-enjoy sa napakalaking hamburger na gawa ng low-scoring blonde girl. Lahat ay masarap maliban sa sarsa. Kumain ng sarsa si Tsurugi at kailangang pumunta sa banyo. Kaya ito ang kamalasan na binanggit ni Olga. Noon lang, tinawagan ni Shiori ang kanyang kapatid, sinabi sa kanya na ang kanilang ama ay biglang nagdala ng isang kakaibang babae sa bahay at tila sila ay may isang uri ng maling akala. Nang matapos ang tawag, inakala ng mga babae na may kasintahan si Tsurugi, at lahat ay masayang nag-uusap. Tanging si Tamaki lang ang tila naiinis sa kanya tungkol sa isang bagay. Paliwanag ni Yukari ay dahil ito sa bastos niyang ugali kahapon. Agad na pumunta si Tsurugi upang humingi ng tawad at tanungin ang mga pangalan ng lahat. Nalaman na ang blonde na babae ay pinangalan ng Chloe kasama ang diyosa ng tipan na si Valkyrie. Ang maikling asul na buhok na batang babae ay pinangalan ng Ashohamana kasama ang diyosa ng tipan na si Artemis, at ang diyosa ng tipan ni Tamaki ay si Venus. Pagkatapos ay ipinakilala ni Tamaki ang kanyang oras ng ulirat bilang 225 oras. Ang pagiging isang lohikal mula noong edad na 13, hindi rin binigyang pansin ni Tsurugi ang bagay na ito. Inilabas niya ang kanyang logograph para tingnan at nakitang 200,666 na oras ang numerong ipinapakita. Ipinaliwanag ni Athena na dahil sa espesyal na konstitusyon ni Tsurugi, ang kanyang Translanati ay maaaring mabawi ng napakabilis. Naalala rin ni Tsurugi na dati, mababawi niya si Trans sa loob lamang ng 5 minutong pahinga. Hinangaan ng lahat ang kanyang talento. Nagtanong tuloy si Tsurugi tungkol sa lalaking logikalist na nagngangalang Olga, pero napabuntong hininga na lang ang lahat. Sa ibang lugar sa punong tanggapan, tinawagan ni Tsurugi ang kanyang dating kaibigan para sabihin sa kanya ang tungkol sa paghahanap muli ng kanyang logic card at pagbabalik sa trabaho. Tumawag siya upang tanungin ang kanyang kaibigan tungkol sa impormasyon tungkol kay Olga Breakchild, ngunit wala rin silang alam tungkol sa taong ito. At ang mga tao dito ay hindi gaanong nagsasalita tungkol sa kanya. Nasa punong tanggapan din si Olga sa oras na ito, at tila iginagalang siya ng lahat. Pumunta si Olga sa hall na hawak ang halimaw mula noon para pakawalan ito. Ang koponan ay nasa isang sesyon ng pagsasanay kasama ang dayuhang iyon. Sa ilalim ng pagmamasid ng lahat mula sa labas. Ipinaliwanag ni Veronica na isa itong virtual reality space na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga dayuhang-dayuhan at ginamit ang mga ito para sa mga simulate na labanan. Ang mga logikalist ay magsasanay dito, at ang mga taktikal na data mula sa kanilang mga logicrap ay kakalkulahin ng mga kawani ng control room. Pipiliin ng mga logikalist ang pinakamabisang paraan ng pag-atake para talunin ang mga dayuhang halimaw. Sa oras na ito, pumasok din si Olga sa control room upang obserbahan ang pagsasanay. Sa simulation room, itinutok ni Mana ang kanyang baril sa halimaw, at si Chloe ay sumugod din gamit ang kanyang espada, ngunit siya ay mabilis na napaalis. Nang tila madudurog siya, nagpakita si Tsurugi sa oras kasama ang kanyang kalasag upang protektahan si Chloe. Sa control room, natukoy ang posisyon ng bawat tao. Si Chloe bilang center forward, Mana bilang side back, Tamaki bilang center back, Tsurugi bilang keeper. Nagnote si Yukari habang tinatanong si Veronica tungkol sa konsepto ng overtrans. Ipinaliwanag ni Olga sa kanyang behalf na ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan. Dahil ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay may 1,000 logic card, ang bawat panig ay nagbabahagi ng kalahati ng kanilang luhika kay trans. Kaya ang overtrans ay ang huling pag-atake, gamit ang lahat ng luhika mula sa magkabilang partido. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ito, pareho silang magdaranas ng hindi mabilang na kabalintunaan na sakit at ang kanilang mga personalidad ay masisira. Sa kasalukuyan, ang lahat ay kontrolado ng logicraft at nang walang pahintulot ng direktor, wala nang makakapagsagawa ng overtrans. Sa sahig ng labanan, gustong umatake ni Chloe, ngunit gusto ni Tsurugi na gawin ito ni Mana. Mabilis na ginamit ni Mana ang kanyang luika para sugurin ang halimaw at tapusin ito. Sa buod,
Ang mental at pisikal na pagkonsumo ng kuryente ay kalahati lamang kumpara sa dati, salamat sa impluwensya ng luhika ni Tsurugi. Kalalabas lang ng lahat sa training room nang makilala nila si Olga. Natapos na pala niya ang lahat, kaya hindi na niya kailangang magsanay sa kanila. Nais malaman ni Tsurugi ang tungkol sa kanyang Diyos sa tipan at posisyon sa labanan. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang isang mababang antas ng kabalintunaan. Inutusan ni Veronica si Tsurugi na pumunta, dahil ang iba ay naubos na ang kanilang ulirat. Hindi maintindihan ni Tsurugi kung bakit hindi nila itinalaga ang misyon na ito kay Olga. Ngunit tila walang sumagot sa tanong na ito. Sa daan patungo sa Paradox Zone, pansamantalang isinantabi ni Tsurugi ang bagay na ito para makipagtipan kay Athena. Nakarating sila sa isang maliit na nursery kung saan humihingi ng candy ang dayuhan sa mga bata. Mabilis itong hinarap ni Tsurugi. Sa control room, tahimik na pinagmamasdan ng lahat si Tsurugi. Hindi alam na si Olga ay nasa dingding ng basement. Sa kagustuhang palayain ang halimaw mula sa hole nito, muling nagpakita si Tsurugi upang tanungin kung ano ang layunin ng taong ito. Pagkatapos ay tumakbo si Athena upang ipaliwanag na si Olga ay isang lohikal, ngunit hindi pa nakipagtipan. Sa nakalipas na 2 araw, sinubukan niyang mapalapit sa dayuhang iyon para lang subukang makipagtipan dito. Hindi binanggit ng lahat si Olga dahil naawa sila sa kanya. Nawalan ng masabi si Tsurugi at mabilis na umalis upang salubungin sina Jarno at Tamaki. Tinawagan sila ni Jarno para ibalita na gagawing team leader si Tsurugi. Naguguluhang tanong ni Tamaki kay Tsurugi kung bakit hindi niya agad nahuli ang dayuhan. Kanina, dahil ang layunin nila ay iligtas ang taong si Transojak, hindi siya kumbinsido sa hiling ni Jarno. Ngunit ang mga utos ay utos, kaya dali-dali siyang lumabas ng command room. Nakahiga si Tsurugi sa kama. Inaalala ang nangyari, medyo nakonsensya sa loob. Nang makita siyang umiikot-ikot, umupo si Athena para kausapin siya. Sa panig na ito, si Tamaki ay nalungkot sa nangyari, at gusto ni Venus na lumapit upang aliwin siya, ngunit tila hindi alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, sa silid kainan, mabilis na umalis si Tamaki sa mesa bago ang lahat at umalis, na nag-iwan ng tensyon sa silid. Ginamit ni Olga ang kanyang kakayahan upang ihayag sa kanila na ang posibilidad na hindi isuko ni Tamaki ang kanyang pangarap ay 70%. Gustong malaman ni Tsurugi ang higit pa, ngunit sinabi lang ni Olga sa kanya na magtanong na lang siya sa team leader. Kaya mabilis na pumunta si Tsurugi sa silid ni Veronica upang magtanong tungkol sa sitwasyon, na gustong malaman ang higit pa tungkol kay Tamaki. Ayon kay Veronica, si Tamaki ay lumahok sa isang programa sa paghahanap ng kakayahan noong junior high school at lumipat sa nayon ng mag-isa. Ang kanyang pangarap ay maging isang doktor na dalubhasa sa paggamot sa mga taong may paradox sickness. Ngunit nang magising ang kanyang mga kakayahan sa lohikal at inilipat siya sa Alka, sinubukan pa rin ni Tamaki na tuparin ang kanyang pangarap at naging pinakabatang pinuno ng pangkat ng Alka. Ang pagkarinig nito ay lalo pang nakonsensya si Tsurugi, na para bang isa siyang makasalanan. Ngunit patuloy na itinuro ni Nemesis at Veronica ang mga kapintasan ni Tamaki. Masyado siyang nagmamalasakit sa hitsura at isyu kung papatayin ang mga dayuhan o hindi. Sa oras na ito, may isa pang abiso tungkol sa 2 bagong dayuhan sa katimugang bahagi ng distrito ng Nian. Kabalintunaan Antas 4 at Antas 4.2. Pareho nilang isinantabi ang bagay na ito para maisakatuparan ang misyon. Ang mga babae ay mabilis na na-trace, at si Tamaki ay nabalisa pa rin, na tila lumalaban sa mga kahilingan ni Tsurugi, ngunit siya ay nanatiling tahimik. Sa command room, pinagmasdan nina Olga at Veronica ang sitwasyon. Inilagay ni Veronica sina Tsurugi at Tamaki sa iisang team para harapin ang halimaw sa amusement park. Ang lalaking dayuhan ay nakakaramdam ng kasiyahan nang sumugod sina Chloe at Mana para umatake. Ang babaeng dayuhan ay hinahawakan nina Tsurugi at Tamaki. Ang 2 halimaw sa pagkakataong ito ay isang succubus at isang incubus, na ilang beses nang lumitaw noon, ngunit matalinong itinago ang kanilang mga sarili, kaya napakahirap nilang hanapin. Sa oras na ito, iniulat ng kawani ng control room na ang antas ng paradox ng parehong mga dayuhan ay tumataas. Kumbaga, sila yung tipong nag-absorb ng logic sa kanilang paligid. Mabilis na inutusan ni Veronica ang lahat na mag-ingat na huwag makuha ang lahat ng kanilang lanwehika. Mabilis na naisagawa ng 2 magkaibang koponan ang kanilang mga misyon. Sa panig ng incubus,
ipinagtanggol ni Tsurugi si Tamaki, habang sa panig ng succubus, si Mana ay nagbigay ng backup sa likod ni Chloe. Sa puntong ito, si Chloe ay natamaan at naabsorb sa kanyang limitasyon, na nagbigay sa halimaw ng pagbubukas upang maningil sa kanya. Nang tila matatalo na sila, dumating si Mana at ginamit ang kanyang sandata para tapusin ang dayuhan. Nagtagumpay ang plano ng pain ng dalawa. Hindi naman nagulat si Olga. Naramdaman lang niyang hindi makatwiran ang pagpapares kay Tamaki kay Tsurugi dahil pareho silang hindi malakas sa pag-atake. Sa panig ng succubus, inutusan ni Veronica si Tamaki na umatake, habang inalalayan siya ni Tsurugi. Tila ayaw ni Tamaki na pumatay ng sinuman, ngunit mabilis na naglabas ng sandata si Venus, gustong umatake. Sa mabilis na pagtaas ng antas ng kabalintunaan, tila hindi niya mapigilan ang utos. Ipinagpatuloy ni Tsurugi ang paggamit ng kanyang kalasag upang ipagtanggol, ngunit nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis niyang binago ang diskarte, nagmamadaling umatake gamit ang kanyang kalasag. Ngunit hindi sapat ang lakas ng suntok para matapos ang halimaw. Nagalit ito sa halimaw, at mabilis itong tumakas at itinago ang kanyang posisyon. Nawala na sila ng malay. Bumalik sa punong tanggapan ng Alka. Pinagsabihan si Tamaki dahil sa hindi pagsunod sa mga utos. Gustong magsalita ni Tsurugi para sa kanya, ngunit sinunod pa rin ni Veronica ang mga patakaran. Bumalik sa kanyang silid, nakaramdam pa rin ng galit si Tsurugi sa ngalan ni Tamaki, at ibinahagi ni Athena ang kanyang damdamin. Noong gabing iyon, malungkot na pinagmasdan ni Venus si Tamaki na nakadapa na parang gustong sumuko. Sa pagkakataong ito, muling lumitaw ang halimaw sa lungsod. Sa kasalukuyan, sina Chloe at Mana ay parehong naabot ang kanilang mga limitasyon at hindi maaaring umatake. Kaya kinailangan ni Veronica na personal na makipaglaban kay Tsurugi na nagbibigay ng suporta. Pagdating sa estratehikong lokasyon, mabilis na gumamit ng destruction technique si Veronica para harapin ang dayuhan. Sa pagnanais na maalis ito ng mabilis, ginamit ni Tsurugi ang kanyang kalasag para protektahan ang mga hinila. Gayon din para protektahan si Veronica kung kinakailangan. Sa silid ni Tamaki, nalulungkot siya nang makatanggap siya ng agarang abiso sa emergency. Gustong talikuran ni Tamaki ang misyon, ngunit hinila ni Venus ang kanyang kamay, gustong sumama sa kanya roon. Sa gilid na ito, nakita ni Tsurugi si Veronica na patuloy na gumagamit ng logic drive para sirain ang paligid at gusto siyang pigilan. Pero pinaalalahanan siya ni Veronica na sundin ang utos ng direktor. Nagkalat ang mga sugatan sa kalsada. Gusto ni Tamaki na gamutin sila, ngunit ipinaalala ni Venus sa kanya ang kanilang misyon. Pansamantalang maiwan lamang ni Tamaki ang mga nasugatan at tumakbo sa kinaroroonan ng mga halimaw. Sa pagkakataong ito, gumamit ng bagong pamamaraan ang dayuhan, gamit ang kapangyarihan ng kadiliman para maningil kay Tamaki sa di kalayuan. Pero sa pagkakataong ito, gumamit siya ng attack weapon para protektahan ang lahat. Inutusan ni Veronica si Tamaki na mabilis na patayin ang dayuhang ito. Pinayuhan din siya ni Venus na harapin ito. Si Tsurugi lang ang nagpayo sa kanya na mag-isip muli. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikibaka sa kanyang mga iniisip, nagpa siya si Tamaki na piliin ang dalawa at ginamit ang pag-atake ng love dance para talunin ito. Nang matapos na ang lahat, nakipag-usap si Veronica kay Tsurugi, na ipinahayag na hindi niya hinihiling na tanggapin ni Tsurugi ang malupit na pamamaraang ito. Ngunit lahat sila ay may ibinahaging misyon na dapat gawin. Mabilis na natapos ang lahat doon. Kinabukasan sa hapagkainan, ang lahat ay nag-aalala kay Tamaki, natatakot na hindi siya dumating. Ngunit sa sandaling ito, bumaba rin si Tamaki, humihingi ng paumanhin sa lahat para sa kanyang mga aksyon nitong mga nakaraang araw. Nang marinig ito, mabilis na nilapitan siya ni Chloe at kasama si Mana, tiniyak siyang ibalik sa normal ang kapaligiran. Sumingit din si Olga ng ilang mga random na salita upang makatulong na lumiwanag ang mood sa silid. Pagkatapos ay pumunta si Tamaki kay Tsurugi, pinasalamatan siya sa pagpapahinto sa kanya noong araw na iyon, at ipinahayag na mas magtitiwala siya sa kanya sa hinaharap. Masaya rin si Tsurugi sa lahat, bagaman magkaiba ang kanilang mga pananaw, iisa ang kanilang layunin para sa kapayapaan sa daigdig. Sa mapayapang silid na ito, dumating ang isang emergency na abiso tungkol sa isang bagong anyo na lumilitaw na dayuhan. Sa pagkakataong ito ay isang mataas na antas ng kabalintunaan na umaabot sa 9.8.
Ngunit habang inihahanda nila ang kanilang pagbuo ng pag-atake, ang abiso at pagpoposisyon ng panganib ay nawala na parang hindi ito umiral, na iniwan ang lahat na nataranta. Ginamit ni Olga ang kanyang kakayahan upang mahinuha na ang pagsira sa succubus ay nagpagalit sa mga Diyos ng demonyo. Narinig ito ni Tamaki at naramdaman niyang kasalanan niya ito. Habang ang lahat ay nag-iisip pa rin, tanging si Athena lamang ang tila nakakaramdam ng kung ano at tumakbo palabas sa gilid sa gulat, na may nakasalubong na may hawak na isang batang babae. Si Lucifer ang nagpaliwanag na gusto lang niyang subukan ang pakiramdam ng ulirat. Minsang nagtanong si Athena tungkol sa kanyang pakay, sinabi lang ni Lucifer na dahil wala na siyang lugar doon, pumunta siya rito. Dahil dito ay nag-alala si Athena sa kinabukasan ng mundong ito. Lumipat ang eksena sa isang stadium kung saan lumitaw ang isang higanteng dayuhan at agad na sumugod ang isang logicalist para harapin ito. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake, hindi na nakareact ang halimaw bago ito hinarap. Nasaksihan ng batang si Chloe ang lahat ng ito. Sinasamba ang logicalist at gustong makipagkaibigan sa kanya. Pagyamanin din ang pangarap na maging isang lohikal na tulad nila at kailangang maging pinakamahusay. Pagbabalik sa kasalukuyan, si Chloe ay tumatakbo sa kalsada ng madaling araw, pagdating sa isang lugar na ganap na nakorden. Naroon si Veronica kasama ang ibang miyembro, pinaalalahanan si Chloe na huwag tumakbo sa mga ganoong lugar. Kahapon, pagkatapos lumikha ng isang malaking paradox zone, ang dayuhan ay mabilis na nawala. Agad naman itong itinuring ni Chloe bilang bago niyang kalaban. Pagbalik sa dining room ng team, napatingin si Chloe at ang lahat sa plato ng dried fish sandwich na gawa ni Athena at walang imik. Pinaalalahanan ni Tamaki si Chloe na huwag palaging gumawa ng mga bagay sa sarili niyang paraan at mapag-alitan ang buong team ng investigation team. Ngunit hindi gaanong pinansin ni Chloe. Tinalakay ni Tamaki at ng lahat ang maaaring gumawa ng paradox level 9.8 na ganyan. Sa pagkakataong ito, isang batang babae na nagngangalang Clau ang lumitaw, na nagpapaalala kay Chloe na huwag mahuhuli sa pagsasanay. Pumunta si Chloe sa staff office at hiniram ang kanilang computer para imbestigahan ang insidente. Mula sa araw na iyon, salamat sa mga kakayahan ng computer, mabilis na natagpuan ni Chloe ang pagkakakilanlan ng biktima. Mula sa araw na iyon, sumakay siya ng kanyang bisikleta na parang kidlat upang mahanap ang taong iyon sa control room. Pinag-uusapan din ng lahat ang babaeng nakatagpo ng 9 point. Noon lang, nakita rin nila si Chloe na papalapit sa biktima. Salamat sa patnubay ni Chloe, inilarawan ng isa pang batang babae ang tao, isang binata na may malambot na asul na buhok na karga-karga ang biktima sa kanyang mga bisig. Biglang lumabas ang isa pang notification tungkol sa isang bagong paradox zone na lumalabas na may level 4.0. Dahil maginhawa, inatasan ni Veronica si Chloe sa misyong ito. Papunta na ang lahat roon nang makatanggap sila ng mga abiso tungkol sa dalawang bagong dayuhan na may level na 2.66 at level 2. Dahil ang lahat ay natipon sa isang lugar, inutusan ni Tsurugi si Chloe na magkita sa area number 7. Ngunit hindi sinunod ni Chloe ang kanyang mga utos, nais na harapin muna ang level 4 na dayuhan sa area 12. Narinig ni Valkyrie ang utos at iniwan ang sasakyan para sumabay kay Chloe. Mabilis na nagkita ang dalawa at nag-transform sa pamamagitan ng ulirat upang tumungo sa area 12. Sa gilid na ito, si Mana at ang lahat ay mabilis na nagsagawa ng kawalan ng ulirat kasama ang kanilang mga Covenant God at bumaba ng sasakyan upang isagawa ang misyon. Paulit-ulit na hiniling ni Veronica si Chloe na makipagkita sa grupo ni Tsurugi upang suportahan ang misyon, ngunit walang natanggap na tugon. Napakagulo ng panig na iyon, at natamaan pa si Tsurugi at nasugatan. Lumipas ang oras at ilang sandali pa ay kababalik lang ni Chloe at Valkyrie sa headquarters at nakilala si Tamaki na kanina pa naghihintay. Galit na pinagalitan ni Tamaki si Chloe na palaging gumagawa ng mga bagay sa sarili niyang paraan at hindi pinapansin ang mga nakapaligid sa kanya, paulit-ulit na sumusuway sa utos. Naisip ni Chloe na mas mabilis ang paghihiwalay para lumaban, at saka kapag may kalaban kang kaharap, dapat kang umatake kaagad. Mula noon, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa. Sa panig na ito, iniulat ni Veronica ang sitwasyon kay Jarno. Bahagyang nasugatan lamang si Tsurugi, kaya pagkatapos ng paggamot, maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang kumpletong kawalan ng ulirat. Tila lubos na pinahahalagahan ni Jarno si Tsurugi,
na nangangailangan ng lahat na tretuhin siyang mabuti. Sa bandang ito, masama pa rin ang loob ni Chloe sa pagmamaktol ni Tamaki. Nanatiling tahimik lang si Valkyrie sa tabi ng hospital bed. Kagigising lang ni Tsurugi nang pumasok si Tamaki, humihingi ng tawad sa ngalan ni Chloe. Bago pa sila makapagsalita pa, sa sandaling ito, may isa pang abiso tungkol sa humigit kumulang 70 dayuhan na umatake nang hindi natatanggap ang mga tagubilin. Umalis na si Chloe sa silid kasama si Valkyrie. Napakaapura ng sitwasyon kaya kinailangan ni Olga na magmakaawa sa isang mahinang dayuhan na makipagtipan sa kanya na tumulong sa pagharap dito. Ngunit ang resulta ay wala pa rin. Sa gilid na ito, gusto ni Chloe na sumakay sa kotse at pumunta kaagad, ngunit hiniling ni Tamaki at Veronica na maghintay sila hanggang sa mawalan sila ng ulirat bago sila mag-deploy doon. Mabilis na tumuloy ang mga nakatalaga sa lokasyon kasama ang mga dayuhan sa team room, tanging ipagdasal ni Artemis ang kaligtasan ng lahat sa loob ng sasakyan. Mabilis na nakipagtipan si Tsurugi kay Athena at sinugod sina Tamaki at Clark. Hindi pa rin makaalis si Chloe at napapanood na lamang niya si Tsurugi na nakikipaglaban sa mga halimaw mula sa malayo. Mayroon pa silang 20 hanggang 25 minuto bago nila mabawi ang kanilang ulirat. Pinaandar na ang sasakyan at nagtatampo pa rin sina Chloe at Tamaki sa isa't isa. Tanging ang kanilang dalawang tipan na Diyos ang nagnanais na mabilis nilang sabihin ang kanilang isipan. Nagpatuloy si Tamaki sa pagsaway kay Chloe at nagtalo ang dalawa. Sa loob ng mahabang panahon, ang kotse ng koponan ay lumihis mula sa pagbuo, ngunit sa pagkakataong ito ay walang sinabi si Veronica. Sa loob ng kotse, nakikipagtalo pa rin si Chloe kay Tamaki, sa paniniwalang ang pangkat ng pagsisiyasat ay hindi kasing maaasahan ng kanyang sarili. Ikinwento ni Tamaki ang pangyayari kung saan hindi sinunod ni Chloe ang plano at naging dahilan ng pagkakasugat ni Tsurugi. Naniniwala pa rin si Chloe na hindi niya maipagkakatiwala ang lahat sa iba, na hindi siya isang makina na marunong lamang sumunod sa mga utos. Sa panig na ito, nag-iisa pa rin ang pakikitungo ni Tsurugi sa mga dayuhan, dahilan upang humina ng husto ang kanyang lakas. Sa panig na ito, bagamat sila ay na-trance, si Chloe at Tamaki ay nagtatalo pa rin sa isa't isa. Naniniwala si Tamaki na sila ay isang koponan at kailangan na magtulungan, habang si Chloe ay naniniwala na ang pagkilos bilang isang grupo ay paraan lamang ng mga mahihinang tao na niloloko ang kanilang sarili. Nang walang karagdagang salita, sumugod si Chloe upang salakayin ang mga halimaw, ngunit pinigilan siya ni Tamaki. Sa panig na ito, naabot na ni Tsurugi ang kanyang limitasyon, ngunit dahil matagumpay ang paglikas ng lahat, sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag at hindi na makatagal pa, pag-abot sa kanyang limitasyon. Sa mapanganib na sandaling iyon, dumating si Tamaki sa tamang oras at lumikha ng isang kalasag para sa lahat. Gusto ni Tsurugi na umalis sila ni Athena ng mabilis, ngunit determinado si Tamaki na protektahan silang dalawa. Habang mas nawasak ang mga dayuhang ito, mas tumataas ang antas ng ilan sa kanila. At wala ring na transojak, tulad ng mga puppet, gusto ni Chloe na tulungan si Tamaki na harapin sila. Sinabihan ni Tamaki sina Tsurugi at Athena na tumalikod. Ginamit ni Chloe ang kanyang logic drive para harapin silang lahat sa isang sword swing lang. Sa puntong ito, iilan na lamang ang mga dayuhan ang nananatiling buhay, ngunit ang kanilang mga antas ay patuloy na tumataas sa mga antas ng alarma. Huminto ang magulong umiikot na gulong at lumitaw ang isang mataas na antas na halimaw na hugis Joker. Agad na ginamit ni Tamaki ang kanyang kapangyarihan para hawakan ito sa pwesto. Naalala ni Chloe ang kanilang pagkakaibigan at agad na sumugod upang makipag-ugnayan sa kanya upang sirain ang dayuhang ito. Ang sitwasyon ay nakontrol, na nagpapahintulot sa lahat na makahinga ng maluwag. Kaginhawaan. Pagbalik sa hapagkainan, lahat ay masayang kumain at muling nagkwentuhan. Sa oras na ito, humingi ng tawad si Athena kay Tsurugi para sa mahinang trance performance kanina, ngunit sinabi lang ni Tsurugi na labis ang pag-aalala ng lahat sa kanya. Nang marinig ito, nagpasya si Athena na sabihin ang totoo, na nakilala niya ang dayuhang si Lucifer, na siya rin ang may level 9.8. Mula bago sumapit ang gabi sa lungsod at mapayapang lumipas ang oras, lumitaw si Mana sa isang maliit na eskinita, binuksan ang isang kahon upang suriin ang isang bagay, pagkatapos ay malungkot na isinara ito muli. Sa headquarters, nalaman ng lahat ang tungkol sa pagkawala nila ni Artemis. Dahil lagpas na sa curfew,
Parehong nag-aalala sina Yukari at Tsurugi, ngunit tila nasanay na sina Tamaki at Chloe sa pagkawalang ito. Sa labas ng lungsod, tahimik na nakaupo si Mana sa sulok ng eskinita, pinapanood ang mga taong naglalakad. Marahang lumapit si Artemis, pinayuhan siyang bumalik bago mag-alala ang lahat. Sa loob ng mga utos ng headquarters, sinabi ni Tamaki kay Tsurugi ang buong sitwasyon. Si Mana ay isang inabandonang bata na iniwan sa isang storage box, pagkatapos ay dinala sa isang ampunan. Ngunit hindi niya kayang pakisamahan ang mga nasa paligid niya. Nakatingin pa rin si Mana at umaasang may babalik sa storage box na iyon. Kaya madalas siyang sumulat ng mga liham at inilalagay doon, umaasa na isang araw ay matanggap ng kanyang mga magulang ang mga liham at tatawagan siya pabalik. Kahit naging logikalist at sumali sa ALCA, madalas pa rin niyang gawin ito. Sinubukan ng lahat na tulungan si Mana na mahanap ang kanyang mga kamag-anak, ngunit tila siya ay isang taong hindi mahilig ngumiti. Sa gilid na ito, si Tsurugi ay nakikipag-usap sa kanyang ama tungkol sa kanyang narinig. Pinayuhan siya ng kanyang ama na gumamit ng love dish para matunaw ang nagyayelong pusong iyon. Kaya kinabukasan, isang red bean pumpkin dessert ang ginawa para kay Mana. Pumasok si Tamaki sa silid kainan, galit na iniabot ang isang pahayagan, na inihayag na ito ay isang ulam para sa mga magkasintahan. Walang imik si Tsurugi at tahimik na sinumpa ang kanyang ama, habang si Mana naman ay tahimik na umalis sa hapagkainan. Nang oras na para mag-jogging, tumakbo si Tsurugi kung saan nagsasanay si Mana para ipaliwanag sa kanya ang nangyari kaninang umaga, at may gusto rin siyang sabihin. Pero hindi pinansin ni Mana at nagsuot ng headphone at tumakbo palayo. Ngunit nang marinig niyang binanggit ni Tsurugi ang insidente noong 2 taon na ang nakararaan sa Hong Kong, agad siyang tumakbo pabalik, na gustong tanungin siya tungkol sa pakiramdam ng gumanap sa kawalan ng ulirat. Naalala ni Tsurugi na sa oras na iyon, nakaramdam siya ng sobrang desperado dahil gusto niyang protektahan ang lahat ng nasa paligid niya. Kailangan niyang gawin ang hakbang na iyon. Kung tungkol sa mga kahihinatnan, maswerte si Tsurugi na nawala lamang ang kanyang mga kakayahan sa lohikal. Ngunit ang mas masahol na mga kaso ay mawawala ang parehong mga emosyon at mga alaala. Habang nag-uusap sila, damdamin at alaala. Habang nag-uusap may dumating na bagong notification tungkol sa isang dayuhan na may paradox level 6.5, at isa rin itong lumilipad na halimaw. Agad na sumakay ang lahat sa sasakyan para magsagawa ng ulirat at harapin ang halimaw. Dumating sila sa isang pabrika ng underground factor at naghanda upang makapasok sa posisyon. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang mga kamay mula sa ilalim ng lupa at hinawakan sina Chloe at Tamaki, na naging sanhi ng pagbaba ng logic rate ng dalawa. Agad namang inutusan ni Veronica ang dalawa na mabilis na umatras dahil pinilit sila ng halimaw na ito na tumigil sa pagtransing ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ayon sa investigation room, ang paradox zone sa paligid nito ay naglalabas ng isang uri ng kamandag na nakakabawas sa pisikal at mental na lakas ng mga nakapasok. Ang lahat ay nawala ng pag-asa sa malapitang labanan, na naiwan lamang kay Mana ang maaasahan. Agad siyang nagtago at lumapit sa halimaw. Inutusan ni Tsurugi si Mana na tumalikod, ngunit sa sandaling ito, ang mga halimaw ay lumapit na at inatake si Mana. Agad tumakbo si Tsurugi para protektahan siya. Dahil nalasan si Mana sa sitwasyong ito, kinailangan nilang dalawa na mabilis na umakyat sa taas para makatakas. Pagbalik sa punong tanggapan ng ALCA, lahat ay nakatayong nag-aalala sa paligid ng silid ng ospital ni Mana. Naroon pa rin ang dayuhan at sinusubaybayan ni Chloe sa labas. Ayaw ni Mana na manatili ang lahat sa kwarto, kaya mabilis na umalis ang lahat. Mag-isa ring nakaupo si Tsurugi sa silid kainan, nag-iisip tungkol sa isang bagay na nagpahirap sa kanya. Hinahangaan din ni Athena ang paligid nang bigla niyang mapansin na biglang nagdilim ang buong paligid dahil sa pagkawala ng kuryente. Ang bawat isa ay kailangang pumunta sa pinakamataas na palapag at gamitin ang natitirang kagamitan upang suriin ang sitwasyon. Ang apektadong bahagi ng paradox zone na dulot ng dayuhang iyon ay kumalat sa buong sentro ng enerhiya. Ang mga ulat mula sa mga ospital sa buong lungsod ay nagpahiwatig na ang pagkawala ng kuryente ay lubhang nakaapekto sa mga pasyente. Sa oras na ito, lumitaw din ang hepe ng bureau na si Jarno upang maghatid ng masamang balita. Bagamat sila ay nagpakilos ng suporta mula sa buong bansa, walang makakarating kaagad. Sinabi rin ni Olga na kung hindi nila mapalapit ang dayuhan ay napakasama ng sitwasyon.
Si Mana, kahit na nasugatan, ay nagpa siya na umalis kasama si Artemis. Ang kanilang pagdating sa pinangyarihan ay ikinagulat ng lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Mana at agad na lumapit sa Paradox Zone, humiling pa nga ng pahintulot na gamitin ang Overtrans. Sa katunayan, kung gagamitin nila ito, maaari nilang talunin ang halimaw mula sa malayo, pero walang pumayag. Ang presyo ng paggamit ng Overtrans na binanggit ni Tsurugi ay nagpakilo sa kanya, at gusto ni Mana na simulan ang lahat sa ganitong paraan. Gusto ni Tsurugi na pumunta doon at pigilan si Mana, ngunit inaprobahan ni Veronica ang paggamit ni Mana ng Overtrans. Naaprobahan ang utos, at naghahanda si Mana na isagawa ito. Nang dumating si Tsurugi sa oras upang pigilan siya, nagmungkahi siya ng alternatibong solusyon. Sa kagustuhang gamitin ang kanyang sarili bilang isang kalasag upang bigyan ng oras si Mana na harapin ito sa makitid na espasyo, pinayuhan siya ni Tsurugi na huwag gumawa ng kalokohan dahil may mga kasamahan pa sa kanyang likuran. Napagdesisyonan na ang lahat, at muling pumasok si Mana kasama si Tsurugi. Inalalayan siya ng kanyang kalasag, inilapit niya si Mana sa dayuhan, at sa kabila ng pagkakatumba, sinubukan pa rin nilang umaon muli. Nang dumating ang pagkakataon, agad na nagpaputok si Mana sa bibig ng halimaw. Parehong matagumpay na nakaharap ang halimaw. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat sa likod. Naniniwala si Jarno na hindi mali ang desisyon ni Veronica noong panahong iyon, ngunit higit na mas malaki ang kanilang lakas. Maya-maya pa ay muling iminulat ni Mana ang kanyang mga mata sa silid ng ospital. Sa lahat ng nasa tabi niya ay mukhang nag-aalala. Sa wakas ay ngumiti si Mana, na nagpasigla sa lahat. Sa isang selda ng kulungan, ang dayuhan mula kanina ay nakangiting may katuwaan, binanggit ang isang taya na ginawa nito kay Lucifer. Isang umaga, masayang naglalaro ng soccer ang mga bata, kasama ni Yukari ang lahat mula sa malayo. Pagkatapos ay biglang nagbago ang eksena at si Yukari ay nakatayo sa field kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa Alka na patuloy na nagsasabi sa kanya na sipahin ang bola. Panaginip lang pala niya noong ordinaryong tao pa siya sa club niya. Pagkatapos batiin si Chloe, sinimulan niya ang kanyang bagong araw sa punong tanggapan ng Alka. Matapos makipag-usap kay Chloe, pumunta si Mana upang makipagkita sa isang tao sa silid ng pagsisiyasat na nagngangalang Katoka. Sandaling nag-usap ang dalawa, hindi pinapansin ang dayuhan sa selda, na patuloy na umiiyak sa pagiging malamig. Iyon ay si Quetzalcoatl, ang halimaw na naging sanhi ng kamakailang pagkawala ng kuryente. Matindi ang pinsalang idinulot nito, naging sanhi pa ng pagkansala ng pagganap ni Akatsuki Hashimi, isang idolo na nagustuhan ni Katoka. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yukari na may hawak na isang tumpok ng mga gamit, rare chocolates na binigay ni Katoka sa kanya. Nasiyahan ang lahat sa tsokolate, at mabilis na gumawa ng tsaa si Yukari para sa lahat. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kagustuhan, ngunit kakayanin niya silang lahat. Si Artemis ay humigop ng tsaa habang inaalala ang unang araw na nakilala niya si Mana, isang batang babae na mas malamig kaysa ngayon, ngunit napakarupok din, kaya gusto ni Artemis na protektahan siya. Pinuri ni Yukari ang malapit na ugnayan ng dalawa, na ipinahayag kung gaano siya kasaya nang makitang napakasaya ni Artemis. Parehong naniniwala na salamat kay Tsurugi na nagawang wasaki ni Mana ang defensive wall sa kanyang puso at ngumiti sa kanila. Sa puntong ito, pinuri ni Artemis ang talento ni Yukari sa pag-unawa sa puso ng mga tao. Habang nag-uusap sila, tinatawag si Yukari sa training room kasama si Olga sa rooftop. Ang nakipagtipan sa kanya sa pagkakataong ito ay isang bagay na naobserbahan ni na Athena, Tsurugi at ng lahat mula sa labas. Gusto ni Veronica na subukan nilang mag-transing sa isa't isa, ngunit tila hindi ito nagtagumpay. Sa pagkakataong ito ay si Olga na, ngunit bago pa man siya makahakbang, nakatanggap siya ng abiso na nabigo ang ulirat. Hindi inisip ni Olga na mahina siya, ngunit inisip niya na hindi sapat ang lakas ni Athena para gusto niyang makasama. Natawa na lang si Athena kasabay ng mga salita ng delusional na lokong ito. Lumapit si Yukari kay Athena para tanungin kung paano gamitin ang trance, at naramdaman ni Athena na kailangan nilang magkaintindihan. Nakita ito ni Veronica at nagpaliwanag pa. Iyon lang ang kaso kina Athena at Tsurugi. Ang iba't ibang tao ay magkakaroon ng iba't ibang pamamaraan, tulad ni na Chloe at Valkyrie o Tamaki at Venus. Pinayuhan niya si Yukari na maghanap ng sarili niyang paraan.
Muling sinabi ni Olga ang ilang random na mga salita, at tanging si Yukari lang ang ngumiti bilang tugon sa kanya. Tunay na isang taong nagmamalasakit. Pagbalik sa kusina, nagluto si Yukari habang iniisip ang kanyang sariling paraan ng pagpasok, pakiramdam na maaari niyang pagsamahin ang mga pamamaraan ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakumpleto niya ang isang malaking kaldero ng sopas para sa buong koponan. Sa ibang lugar, pinamamahalaan pa rin ni Katoka ang dayuhang iyon, si Quetzalcoatl, at siya at ito ay patuloy na nagrereklamo tungkol sa pagiging malamig. Nang makitang biglang tumahimik ang halimaw, pumasok si Katoka sa selda at napagtanto na napakalamig ni Quetzalcoatl kaya nagdedeliryo. Nagpapakita ng mga senyales ng pagkawala ng malay, nagmamadaling kumilos si Katoka, agad na binuksan ang pinto ng selda upang tingnan ito, para lamang mahulog sa bitag ng halimaw sa gilid na ito. Inilalabas lang ni Yukari ang kaldero ng sopas nang madala siya sa enerhiya ng paradox zone ng Quetzalcoatl na iyon. Nang malaman niya na ang halimaw na ito ay nagpanggap na natutulog at kinuha ang katawan ni Katoka, nag-aalalang hiniling ni Yukari na palayain siya. Dahil ang pagiging transijak sa mahabang panahon ay mag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa biktima. Walang pakialam si Quetzalcoatl, ngunit nanatili upang makipag-usap sa kanya. Sa pakiramdam na si Yukari ay isang kawili-wiling tao at nais na sumugod at lunukin siya ng buo upang matikman siya, agad na ginamit ni Yukari ang kanyang kaldero ng sopas upang harangan ang bibig ng dayuhan, at niyaya itong kumain ng sopas kasama niya. Ang lahat ay naitala sa screen ng silid ng pagsisiyasat. Inutusan ni Veronica sina Clau at Piri na ilikas ang mga tauhan mula sa punong tanggapan. Dahil si Chloe at Tamaki ay nasa ospital kasama si Mana, sila lang ang makakayanan ang sitwasyon. Sitwasyon sa loob ng Paradox Zone, galit na galit si Quetzalcoatl sa sopas ni Yukari. Dahil may sasabihin daw siya, at tubiling hindi pa siya pinatay ng dayuhan. Nang malaman na si Yukari ay isang manager, tuwang-tuwa ang halimaw, na ikinumpara siya sa mga dalaga ng dambana noong sinaunang panahon. Sa silid ng pagsisiyasat, ang kasalukuyang sitwasyon ay napaka-tense, kaya't gusto nilang pasabugin ang sahig upang parehong mahulog sa ibaba sina Quetzalcoatl at Yukari. Inatasan din ni Veronica si Tsurugi ng tungkuling iligtas si Yukari. Nang mahulog siya, gusto ni Olga na sumali sa misyon, kaya pinalapit siya ni Veronica kay Quetzalcoatl para magbigay ng mga tagubilin kay Yukari. Sa pag-uusap ng dalawa, nalaman nilang nagpunta dito ang mga dayuhan para sirain ang lahat dahil hindi na sumasamba sa halimaw ang mga tao. Nakatanggap si Yukari ng mga tagubilin mula kay Olga na mag-stall para sa oras, kaya ipinagpatuloy niya kaagad ang pakikipag-usap sa halimaw sa ibaba. Inihahanda ni Veronica ang plano sa pagsagip kasama ang lahat na patuloy na sinasabi ng halimaw na gusto nitong sirain ang lahat, at patuloy na tumugon si Yukari sa stall para sa oras. Ngunit hindi alam na ni Quetzalcoatl ang lahat mula pa noong una. Agad nitong itinaboy si Olga at naghanda agad na harapin si Yukari. Ngunit sa sandaling ito, sumabog din ang sahig sa ibaba, dahilan para matumba silang dalawa. Si Tsurugi ay nagpakita sa oras upang mahuli siya, habang ang halimaw ay kailangang harapin si Veronica dahil ito ay buhay pa. Sinabi ni Tsurugi kay Yukari na tumakas ng mabilis. Pagkatapos ay sumugod siya para lalayan si Veronica. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumakbo si Yukari at ginamit ang kanyang katawan para protektahan si Quetzalcoatl. Bago ang pag-atake ni Veronica na hindi maaalis sa oras, ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa soccer upang sipain ang isang malaking brick pasulong upang harangan ang pagsabog. Agad na inihagis ni Tsurugi ang kanyang kalasag upang protektahan siya. Ang shockwave mula sa pagsabog ay naging sanhi pa rin ng pagbagsak ni Yukari, ngunit sa kabutihang palad ay buhay pa ito. Hindi naintindihan ni Quetzalcoatl kung bakit ito iniligtas ni Yukari, at sinabi lang niya na bilang manager, kailangan niyang pangalagaan ang kanyang mga manlalaro. Hindi malinaw kung aling nerbiyos ang naantig nito sa halimaw, ngunit si Quetzalcoatl, nang marinig ito, ay dahan-daang pinakawalan si Katoka at nagbalik sa orihinal nitong anyo. Mabilis na tumawag si Veronica para sa backup at pinuntahan ang walang malay na si Yukari. Nagpasya si Quetzalcoatl na iligtas sila at pumunta pa sa ospital para bisitahin si Yukari kasama si Katoka. Nang marinig na trainee logicalist pa rin si Yukari, sinabihan nito si Yukari na maging shrine maiden ito. Kaya, siya at si Quetzalcoatl ay pumunta sa rooftop at sa harap ng lahat, direktang tumalon pababa.
Makalipas ang ilang sandali, matagumpay ang proseso ng kawalan ng ulirat, at maaari na siyang lumipad kasama si Quetzalcoatl. Tuwang-tuwa sina Tsurugi at Veronica sa resulta, sa paniniwalang magiging magkatugmang pares ang dalawa. Sa panig na ito, si Yukari at Quetzalcoatl ay masayang lumipad sa kalangitan sa ilalim ng pagbati ng lahat. Isang magandang araw, tumawag si Tsurugi sa bahay para ipaalam sa kanyang kapatid na pinahintulutan sila sa Alca na magpahinga ng ilang araw para makapagpahinga. Habang ang mga luwikal mula sa ibang mga rehiyon ay dumating upang sakupin, kapwa ang kanyang kapatid na si Shiori at ang kanyang ama, si Rentaro ay masayang gustong magsagawa ng isang party para salubungin siya sa pag-uwi. Niyaya ni Tsurugi si Athena na umuwi kasama niya. Kaya kinabukasan, nakarating silang dalawa sa bahay niya. Masayang sinabi ni Shiori na pumasok sila sa loob. Sa sala, hindi lang si Athena ang naroon, kundi ang lahat ng tao mula sa headquarters ng Alca ay dumating para ipagdiwang ang kaarawan ni Tsurugi. Tulad ng nangyari, inimbitahan sila ni Shiori. Matapos ang ilang sandali ng sorpresa, bumuntong hininga si Tsurugi at tinanong si Shiori dahil ang katotohanan, hindi niya kaarawan ngayon. Ngunit ang babaeng ito ay nagpadala ng mga imbitasyon sa lahat upang dalhin silang lahat dito. Ganun pa man, walang nagalit, dahil ito pa rin ang okasyon para magsaya ng magkasama. Noon lang, may tunog mula sa ibaba at si Tsurugi, na natatakot sa kanyang pangalan, ang kanyang ama ay nagdala ng ibang babae sa bahay, nagmamadaling tumakbo pababa upang makita. Saktong pagkarating niya sa hagdan. Laking gulat niya nang makita sa pintuan, bumalik sina Veronica, Nemesis at ang kanyang ama. Nagkita pala sila sa isang bar at pumunta sila dito sa daan. At ginamit din ni Rentaro ang parehong palusot ni Shiori para imbitahan sa bahay ang mga nakatataas ng kanyang anak. Sa pagtitipon ng lahat, pumunta si Shiori at ang iba pa sa kusina para magluto. Nagsilapitan ang lahat para ihanda ang mga ulam para sa hapunan. Ang hapunan, sina Tsurugi at Olga ay inatasang magayos ng mga mesa at upuan at maglinis sa kanyang ama. Si Mr. Rentaro ay nakaupong masayang nakikipagkwentuhan kina Veronica at Nemesis, at nakita si Nemesis na masayang nakikipag-usap kay Rentaro. Nagulat ang lahat. Maya-maya, nakahanda na ang pagkain at tinanong ni Tamaki ang tungkol sa ina ni Tsurugi. Ipinaliwanag ni Shiori sa kanyang ngalan na ang kanilang ina ay may sakit at namatay 7 taon na ang nakalilipas, at si Tamaki ay nagsisisi na humingi ng tawad sa kanila. Ang interlude na ito ay hindi nagpalungkot sa lahat ng masyadong mahaba, at sa hapagkainan ay bumalik sila sa isang masayang kapaligiran. Tinanong ni Rentaro kung mayroon na bang ibang kakilala. Itinaas ni Venus ang kanyang kamay, sinabing gusto niya ang lahat, na nagpapangiti sa lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Rentaro kung may interesado ba ang kanyang anak sa sino man dito, at agad na sinabihan ni Tsurugi ang kanyang ama na huwag nang magtanong ng mga ganoong katanungan. Parang normal ang lahat, si Athena lang ang bahagyang namumula at may iniisip. Pagkatapos ng hapunan ay dumating ang oras ng libangan, at nagpatuloy si Yukari sa kusina kasama si Quetzalcoatl upang gumawa ng dessert. Nagpunta sina Tamaki at Venus para magbigay galang. Bago ang memoryal na larawan ng ina ni Tsurugi, sumilip si Chloe sa silid ni Tsurugi para magdoodle, kaya hindi niya ito nagawang pagalitin. Tinatapos ni Mana ang natitirang hapunan nila ni Artemis. Napansin tuloy ni Tsurugi na wala si Athena. Ipinaliwanag ni Veronica na katatapos lang niyang mamili, at nang marinig ito ay medyo nag-alala si Tsurugi. Nag-aalala sa kanya. Namimili si Athena habang iniisip ang sinabi ni Mr. Rentaro kanina. Sa sandaling ito, muli niyang nakatagpo si Lucifer, napapaligiran ng mga batang babae na patuloy na humihiling sa kanya na ipagpatuloy ang trancing. Gustong umalis ni Athena, ngunit tinawag siya ni Lucifer pabalik sa gilid na ito. Naghintay si Tsurugi sa labas ng ilang sandali at hindi niya nakita ang pagbabalik nito, kaya't maagap niyang hinanap siya. Sa oras na ito, nagpunta sina Athena at Lucifer sa isa pang courtyard upang pag-usapan ang kwento. Nalaman namin na si Luffy, si Lucifer ang naging sanhi ng 100-Year War, kung saan sila nanggaling, at sa kasalukuyan ay gusto lang niyang i-enjoy ang buhay dito. Madaling napansin ni Lucifer na may gusto si Athena kay Tsurugi, ngunit sinabi lamang niya na hindi siya makikialam sa buhay ni Tsurugi, at pagkatapos makumplito ang misyon, matatapos ang lahat. Binanggit ni Lucifer ang paglikha ng isang mundo na tinatawag na Septia,
isang perpektong lugar kung saan magkakasamang mabuhay ang mga tao at mga Diyos. Ngunit sa sandaling ito, natagpuan ni Tsurugi si Athena at nakaharap din si Lucifer. Gustong umatake ni Tsurugi, ngunit pinigilan ni Athena, at mahinaong nagpaalam si Lucifer sa kanilang dalawa at umalis. Malungkot na tinanong ni Tsurugi kung bakit hindi tumawag si Athena para ipaalam sa kanya. Nang dumating si Lucifer na iyon, ang dalawa ay nagkaroon ng kanilang unang pagtatalo. Dahil mas pinagkatiwalaan ni Athena si Lucifer na iyon kaysa kay Tsurugi. Siya ay labis na nalungkot tungkol dito. Pakiramdam na ang distansya sa pagitan ng mga tao at mga Diyos ay tila imposibleng madaig. Pag-uwi, unti-unting natapos ng lahat ang party. Nagpatuloy sa pag-inom sina Veronica at Venus habang ang iba ay umuwi na. Sinabi pa ni Mana na hindi na niya aalalahanin ang nakaraan, na nagpapasaya sa lahat. Pagkaalis ng lahat, nag-overnight sina Nemesis, Athena at Tamaki. Pagpasok pa lang ni Tsurugi sa silid, natigilan siya nang makitang nandito pa rin si Olga. Suot pa nga ang damit at nagbabasa ng manga, tila nag-overnight din. Sa bandang ito, nanunood ng horror movie si Nemesis kasama si Shiori, habang si Tamaki at Athena ay naligo sa banyo. Napansin ni Tamaki kanina na ang atmosfera sa pagitan nina Tsurugi at Athena ay wala, kaya malumanay niyang tinanong si Athena. Sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. Humihingi din ng paumanhin sa lahat dahil ang kanyang alitan ay nagdulot ng gulo sa kanila, at sinabing babalik siya kaagad kapag naayos na ang lahat. Matapos makinig, marahang niyakap ni Tamaki si Athena, nagpasalamat din sa pagtulong nito sa kanila sa kwarto. Sinabi rin ni Tsurugi kay Olga ang lahat ng nangyari. Matapos makinig, naisip ni Olga na labis itong iniisip ni Tsurugi. Nagpahayag si Tsurugi ng pag-aalala tungkol sa kapangyarihan ni Lucifer na iyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Olga na ang antas ng kabalintunaan ay isang sukat lamang, at ang pagkakaroon ng kapangyarihan at pagiging mapanganib ay hindi nauugnay sa isa't isa. Sa banyo, sinabi rin ni Tamaki ang tungkol sa kanyang tipan. Bago nakilala si Venus, nakipagtipan siya sa isang prinsesa ng Golden Dragon na nagngangalang Xiaolan, na bumalik din sa kanyang orihinal na mundo pagkatapos makumplito ang misyon, at pagkatapos nito, hindi na sila maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa. Pinayuhan ni Tamaki si Athena na pahalagahan ang kasalukuyan sa panig na ito. Pinayuhan din ni Olga si Tsurugi na ang pagkakaiba ng mga Diyos at tao ay hindi nangangahulugan na hindi sila maaaring magkasama. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natauhan si Tsurugi, nakaramdam ng panghihinayang sa pakikipagtalo kay Athena, at umalis sa silid na gustong humingi ng tawad sa kanya, hindi pinansin ang mga pagtatangka ni Olga na pigilan siya. Paglabas pa lang ni Athena sa banyo, sumugod si Tsurugi para humingi ng tawad dahilan para malaglag ang kanyang bathrobe, at nauwi sa pagsipa ni Tamaki. Sa kawalan ng pag-asa ni Olga, pagkatapos magbihis, lumuhod si Tsurugi para humingi ng tawad kay Tamaki, saka mabilis na hinanap si Athena. Muli siyang humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa labis na pag-iisip, na ipinahayag na hindi na siya magdududa sa kanya at sa halip ay magtitiwala sa kanya ng 200%. Nang marinig ito, tahimik na napaluha si Athena at ngumiti sa kanya. Nag-makeup na naman ang dalawa. Sa ibang lugar sa ospital, sina Veronica at Nemesis ay nagpunta upang makipagkita sa isang lalaki na tila sila ay superior, ngunit ang lalaking iyon ay kumilos na parang hindi niya alam kung sino sila o kung ano ang alka. Sa oras na ito, ang bangkay ng lalaking iyon ay dinadala sa isang maliit na isla na pagmamay-ari ng alka. Noon lang, inalerto ng system na ang lugar ng Sapporo ay inaatake ng maraming iba't ibang uri ng mga dayuhan. Sabay-sabay, napagtanto ni Veronica na sila ang mga nilalang na nagyelo na belga, at ang silid ng ospital mula noon ay ganap na walang laman. Walang natira maliban sa nameplate ni Ash Paxton. Sa headquarters, nagsimula ang lahat ng panibagong araw sa training room. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, tinawag si Tsurugi sa silid ng bureau chief. Pagpasok pa lang ni Tsurugi, natanggap niya ang resignation letter ni Veronica. Ipinaliwanag ni Jarno ang sitwasyon sa Hako date. Nagkaroon ng laboratorio ng alak, at 4 na taon na ang nakararaan, ang taong nagngangalang Ash Paxton, na naging mentor ni Veronica noong panahong iyon, ay na-transhijack ng isang nakapirming belve na pinangalan ng Monolium Foreigner at pagkatapos ay nawala ng malay. Ang mga pinuno ng Alka noong panahong iyon ay lihim na kinuha si Ash,
na nahawahan ng hindi mabilang na paradox sickness, para sa paggamot na nakatago sa ilalim ng sentral na ospital upang pagtakpan ang lahat. Noong panahong iyon, si Jarno ang bureau chief at dinala niya si Veronica sa lugar na ito. 3 araw na ang nakalipas, isang pangkat ng pagsisiyasat, na gustong linawin ang insidente, ay inilipat si Ash Paxton sa laboratorio. Naging sanhi ito upang agad na magmukmok ang nahuli na Belva. Nagpasya si Jarno na ipagkatiwala ang bagay ni Veronica kay Tsurugi. Kaya, siya at si Yukari, kasama ang kanilang mga Diyos ng tipan, ay patungo sa Hak-a-Date. Nakita ni Athena at Yukari si Tsurugi na seryoso at nag-alala. Iniisip ni Tsurugi ang sitwasyon ni Veronica habang siya ay umalis nang hindi nagpapaalam sa sinuman sakay ng isa pang sasakyan. Papunta rin si Veronica sa lokasyon ng Pair Paradox Zone kasama si Nemesis. Sa labas ng Alka Laboratory, ang Belva Monster ay nagbabantay sa bubong. Mabilis na pumasok si Veronica sa loob para imbestigahan ang usapin ni Instructor Ash Paxton. Ang screen ay nagpakita na ang katawan ni Instructor Ash ay nakalagay sa helicopter landing pad dahil nakita nila ang kanyang logic card sa labas. Sa sandaling ito, ang halimaw ay galit na sinusubukang makarating sa kinaroroonan ni Ash Paxton, at ang mga regular na pag-atake ay hindi makakaapekto dito. Sa panig na ito, si Yukari ay nag-trans din kasama si Quetzalcoatl upang lumipad at dalhin sina Tsurugi at Athena sa kung saan kailangan nilang puntahan. Nakangiti sina Athena at Tsurugi, nakikinig sa kanilang paglalaro ng salita sa isa't isa upang manatiling gising si Quetzalcoatl para ihatid sila sa kanilang destinasyon. Ngunit sa huli, ang ahas na iyon ay nakatulog pa rin, na naging dahilan upang ang lahat ay dumiretso sa nyebe. Sa oras na ito sa silid ng pagsisiyasat, ang lahat ay labis na nag-aalala at nais na pumunta sa Sapporo. Ngunit ang sitwasyon sa Neon ay hindi rin maaaring iwanan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang apat ay sa wakas ay nakarating sa pasilidad ng pananaliksik, ngunit nakatanggap ng balita na sina Veronica at Nemesis ay dumating sa laboratorio bago sila. Hindi nagdalawang isip sina Tsurugi at Athena na agad na sumugod para suportahan ang hepe ng kawanihan, habang si Yukari ay kailangang hintayin na magising si Quetzalcoatl bago sumama sa kanila. Sa laboratorio, hinarap ng halimaw na Belva si Veronica, na determinadong harapin ang halimaw na ito upang ipaghiganti ang kanyang instructor. Mabilis na umarangkada si Veronica gamit ang mga pag-atake ng bomba, ngunit walang epektibo sa panig na ito. Nang makitang nagising na si Quetzalcoatl, pumunta si Yukari upang maghanap ng pagkain para dito sa labas. Nais ng pinuno ng pangkat na iyon na pigilan si Tsurugi, na naglabas ng ilang drone para harangan ang kanilang daan. Pag-abot sa isang dead end, nahulog si Athena sa isang puwang sa laboratorio at agad na tumalon si Tsurugi kasama niya. Ang dalawa ay nag-trans upang makatakas sa kasalukuyang sitwasyon sa ibaba. Siya at si Athena ay itinulak sa isang misteryosong silid, isang lugar na may hawak na mga patay na dayuhan. Sa silid ng pagsisiyasat, pinahak ni Jarno si Piri sa seguridad ng Hak-o-Date. Ayon sa mga record sa isang laboratorio ng Hak-o-Date, lahat ay nagbabala na nais ng Belvo na ihinto ang kawalan ng ulirat, ngunit inutusan pa rin sila ni Orlov na ipagpatuloy ang hindi kanselahin ng eksperimentong ito, lahat para sa isang mundo na tinatawag na Sepia. Naunawaan na ngayon ng lahat ang pinagmulan ng kakaibang halimaw na iyon. Nang walang karagdagang pagkaantala, hinila ni Yukari si Quetzalcoatl, na gustong maghanda upang suportahan ang lahat. Na-disconnect si Veronica, kaya hindi niya natanggap ang impormasyong ito. Inutusan ni Jarno sina Tsurugi at Athena na iligtas siya. Sa panig na ito, sina Yukari at Quetzalcoatl, pagkatapos ng ilang sandali na pakikibaka, ay muling nakipagkita kay Tsurugi. Mabilis na ginamit ng lahat ang lakas ni Quetzalcoatl para umakyat kay Veronica at sa posisyon ng Belva. Sa oras na ito, ang kalamangan ay tila nakasandal sa halimaw, dahil hindi ito nagtamo ng anumang pinsala. Si Tsurugi ang naatasang pigilan si Veronica, habang hinanap ni Yukari ang logic card ni Instructor Ash. Sa sandaling ito, ang pag-atake ng Belva ay naglagay sa panganib sa katawan ni Ash Paxton, na nagpabaliw kay Veronica. Gustong sirain si Belva kasama si Nemesis pati na rin sirain ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Tsurugi sa oras upang gamitin ang kanyang kalasag upang harangan ang pag-atake. Sinabi niya ang totoo kay Veronica, na biktima lang itong si Belva at si Instructor Ash at Director Orlov ang nagpabaliw kay Belva. Nagulat si Veronica,
tumangging maniwala at sumugod. Nang makitang hindi gumagana ang mga salita, agad na ipinadala ni Tsurugi ang video na nakita niya sa kanyang Logicraft. Matapos panoorin ang video, natigilan si Veronica at tumigil sa kanyang pag-atake. Ngunit napakalaki pa rin ng pinsalang dulot nito, na direktang naging sanhi ng pagsabog ng laboratorio. Sa labas na iyon ay labis na nasisiyahan si Orlov sa kasalukuyang sitwasyon, dahil ang lahat ng ebidensya ay nawala. Sa mga guho, nakita ni Veronica na buo pa rin ang lalagyan na may hawak sa katawan ni Ash Paxton at lumapit sa Belva. Patuloy na pinayuhan siya ni Tsurugi na huwag gumawa ng mali. Tahimik na inalala ni Veronica ang nakaraan. Kung paano siya tinulungan ni Ash sa kanyang pinakamahirap na panahon, na gustong iligtas ang mundong ito. Ngunit dahil sa Belva na ito, napatay ang lahat. Nang makitang nagtaas ng bomba si Veronica, gustong patayin si Belva, sinubukan pa rin ni Tsurugi na payuhan siya na huwag gawin ito. Sa sandaling ito, dumating din si Yukari sa tamang oras upang hilahin si Tsurugi, at sinamantala niya ang pagkakataong ito upang tumakbo at kunin ang bomba mula sa kamay ni Veronica at itapon ito sa labas, na nabasag ang layer ng yelo na nakapalibot sa laboratorio. Matapos iyon, ipinahayag ni Yukari na isang logic card lamang ang kanyang nakita. Ang Belva na ginagamot pagkatapos ay naging kakaibang kalmado. Dumating din ang mga squadron ng Alka sa tamang oras upang arestuhin ang direktor na si Orlov dahil sa paglabag sa mga sagnay sa batas para sa proteksyon ng mga nilalang sa iba pang mundo. Sa wakas, umuwi ang lahat sa pagtanggap ni Chloe at Tamaki. Pumunta si Jarno para makipagkita kay Veronica at pinunit ang kanyang resignation letter na nagpapahayag na maaari na siyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit dahil sa kanyang walang pag-iisip na mga aksyon, gusto pa rin ni Veronica na magbitiw. Ngunit sa kanyang paglabas, narinig ni Veronica ang lahat na nagkukumpisal ng kanilang mga nakaraang pagkakamali, na sinusubukang pigilan siyang umalis. Magpapasalamat sana si Veronica kay Tsurugi. Ngunit naputol ito ng tawanan at daldala ng lahat. Ngunit hindi na siya naiinis sa kanila. Tulad ng dati, masaya siyang nagtalaga ng mga gawain sa lahat at lumipas ang isa pang ordinaryong araw sa punong tanggapan ng Alka. Isa pang araw ng pagsasanay sa simulation room. Si Yukari, pagkatapos ng transing kay Quetzalcoatl, ay mabilis na nagsagawa ng reconnaissance mission upang mangalap ng impormasyon tungkol sa halimaw para sa lahat. Ginawa pa rin ni Mana ang mga long-range combat duty, nakipag-coordinate kay Tamaki para labanan ang kunwa na dayuhan. Gamit ang mahiwagang lubad ni Tamaki para palawigan ang kanilang combat range, naakit nila ang halimaw sa kinaroroonan nina Tsurugi at Chloe, at maayos na nag-coordinate ang dalawa sa panig na ito. Ginamit ni Tsurugi ang kanyang kalasag bilang isang plataporma para tumalon si Chloe at ihatid ang pangwakas na suntok. Sa ibaba, sa labas, si Olga ay nagsasanay sa timbang habang pinagmamasdan ang laban ng lahat. Lahat ng tao sa gilid na ito ay kalalabas lang ng training room nang makasalubong nila si Olga. Sa nakikitang masaya ang lahat bilang isang team na wala siya, hindi na iwasang malungkot si Olga at nagsabi ng ilang mapanuksong pananalita. Sa sandaling bumalik sa kanyang silid, dumating si Tsurugi upang pasalamatan si Olga sa nangyari kanina, at ipinahayag din na ang kanyang papel sa grupo ay napakahalaga. Bago ang nakalahad na kamay ni Tsurugi, hindi sumagot si Olga at padabog na sinara ang pinto. Dahil wala siyang sariling tipan, tila tinik pa rin ang Diyos sa kanyang puso. Noong isang araw, kararating lang ni Olga sa lugar ng bilangguan ng mga dayuhan nang makilala niya ang isang bagong tauhan na nagngangalang Mickey, na mukhang napakapalakaibigan at nagpakita ng malaking paggalang kay Olga. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad sa loob. Siya ay patuloy na nagpunta upang maghanap ng mga dayuhan, na nais na sila ay gumawa ng isang tipan sa kanya. Ngunit lahat ay tumanggi sa kanya at ang ilan ay nagpakita pa nga ng paghamak. Nang siya ay mawalan ng pag-asa, isang dayuhan na nagngangalang Enlil ang tumawag sa kanya upang batiin. Inanyayahan ito ni Olga na makipagtipan sa kanya, at agad na sumang-ayon si Enlil nang marinig ito. Sinabing gusto nitong isang araw sa labas ay asikasuhin ng isang bagay na kailangan nitong gawin. Hindi sasang-ayon si Olga, ngunit nang marinig ni Enlil na ang lakas nito ay katumbas ng lakas ni Lucifer, agad siyang natigilan. Noon lang, sa labas ng kulungan, madaling nakipag-ugnayan si Lucifer sa mga gwardya para makapasok sa loob, na ikinagulat ni Mickey. Sa silid ng punong tanggapan,
Inayos ni Jarno na makilala sina Veronica at Nemesis. Binubuod lang nila ang insidente sa Hako date at naghahanda na silang maglabas ng mga direktiba para sa bagong linggo, nang biglang umalangaw ang isang announcement tungkol sa isang dayuhan na lumilitaw bilang isang bisita, isa na tinawag ang kanyang sarili na Lucifer at gustong makilala ang pinakamalakas na tao dito. Dahil sa sitwasyong ito, inilikas ng kawani ng silid ng pagsisiyasat ang lahat at agad na isinara ang base. Narinig ng Logicalists at Olga ang balita at lahat ay tumakbo sa itaas na palapag upang obserbahan ang sitwasyon. Nakita ni Yarno na pumasok si Lucifer at ngumiti siya bilang pagtanggap. Nang walang pressure o tensyon sa kapaligiran, mabilis na nakarating ang dalawa sa pangunahing paksa. Gusto ni Lucifer na sumali sa Alka at makipagtipan sa isang tao dito. Ipinahayag niya na gusto lang niyang tamasahin ang kanyang buhay sa Earth at ang pagsali sa organisasyong ito ay makikinabang sa magkabilang panig. Habang nag-uusap pa ang dalawa, agad na sinigaw ni Olga ang kanyang pangalan at nais na makipagtipan kay Lucifer, ngunit agad siyang pinutol ni Jarno, na ipinahayag na dahil walang alam ang organisasyon tungkol kay Lucifer, hindi pa sila makapagtiwala, na iniabot sa kanya ang isang logicalist. Nang marinig ito, iminungkahi ni Lucifer na maging kaibigan muna, at maingat na nakipagkamay si Jarno sa kanya. Si Lucifer pagkatapos ay tumalikod upang umalis, hindi nakakalimutang magpakita ng interes kay Olga bago umalis. Pagkatapos ng lahat, agad na pinuntahan ni Olga sina Veronica at Jarno upang ipahayag ang kanyang sama ng loob. Sa pag-aakalang ayaw ng organisasyon na gumawa siya ng tipan, ipinaliwanag ni Jarno na wala siyang intensyon na pigilan ito, at sa kabaligtaran, ay lubos na sumusuporta. Ngunit kailangan din nilang maging mas mapagbantay dahil ang taong iyon ay ang nahulog na anghel, si Lucifer. Galit na nagtungo si Olga sa simulation room at pumili ng isang mababang antas na dayuhan upang labanan ang isa sa isa. Habang nakikipaglaban, galit siyang sumigaw upang mapabilib ang kanyang sarili, hindi maintindihan kung bakit madaling gumawa ng mga tipan ang lahat mula kay Tsurugi hanggang kay Yukari. Maliban sa kanya sa panig na ito, nasaksihan ni Miki ang eksenang ito at tumakbo siya papasok upang pigilan ang simulation system sa loob. Madaling natalo si Olga ng mababang antas na halimaw na iyon, at sa kabutihang palad, bago pa siya nito matapos, nahinto ni Miki ang simulation sa oras para tumakbo. Matapos marinig ang tungkol sa sitwasyon, si Miki ay natahimik sandali. Pagkatapos ay pinayuhan na kailangan lang niyang humingi ng impormasyon sa isang taong nakakakilala kay Lucifer. Nang marinig ito, agad na pumunta si Olga sa kulungan kung saan nakakulong si Enlil upang magtanong tungkol kay Lucifer, ngunit hiniling nito na kapalit, kailangan niyang bigyan ito ng isang araw ng kalayaan. Pagkatapos ng panloob na pakikibaka, ginawa ni Olga ang kanyang desisyon. Nang gabing iyon, muling tumunog ang alarma nang ang isang dayuhang nagngangalang Enlil ay nakatakas lamang mula sa lugar ng detention at na-transhijack ang isang kawani sa bilangguan, at ang taong iyon ay si Olga. Ang lahat ng tao sa koponan ay agad na pumunta sa lokasyon upang mabilis na makumplito ang misyon at iligtas si Olga. Mabilis na nakasalubong ni Tsurugi at Chloe si Enlil, at umatake ito habang sinisigaw ang pangalan ni Veronica. Tila may matinding sama ng loob sa kanilang bureau chief. Agad na sumugod si Chloe, ngunit pinaalis ni Enlil, dahil gusto lang nitong makilala si Veronica. Ang halimaw na ito ay may napakalaking kapangyarihan at mana mula sa malayo, agad na nagbigay ng suporta upang putulin ang buntot ng halimaw, na pinagsasama rin ang lakas kay Tamaki upang protektahan sila. Si Yukari mula sa itaas ay naobserbahan at iniulat na binago ni Enlil ang target nito kay Mana. Nang malapit ng maninangil ang halimaw, binaril ito ni Mana sa ulo. Muling nag-coordinate sina Chloe at Tsurugi para umatake siya. Pagkatapos ng labanan, binuksan ni Olga ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili na nakahiga sa ospital, na tinamaan ng medyo malubhang sakit na paradox. Agad na kinuha ni Olga ang kanyang logograph para tingnan, ngunit hindi na ito magagamit. Pagbalik sa lugar ng insidente, kinuha ni Lucifer ang logic card ni Olga. Dahil nawala ang card, hindi na siya nakabalik sa pagiging logicalist. Agad na gustong hanapin ito ni Tsurugi, ngunit naghanap na ang lahat ng walang resultang nagkokonekta sa mga kaganapan ng magkasama. Naniniwala ang team na mayroong especially iya sa organisasyon ng Alka. Bago matapos ang pulong,
Inutusan ni Veronica ang lahat na bumalik sa eksena para hanapin ang logic card para kay Olga. Natanggap ng lahat ang utos sa paghahanap habang tahimik na nagdadasal na sana ay maabot ni Olga ang kanyang pangarap. Pagbalik sa ospital, binisita ni Mickey si Olga. Naalala niya na bagamat nag-alinlangan siya, hindi niya nabuksan ang pinto. Bigla na lang itong bumukas mag-isa. Pagkatapos ay sinabi ni Mickey ang ilang mga salita upang hatiin si Olga kay Olga at Olga. Agad na natauhan si Olga at hinabol siya palabas ng hospital room. Lumabas ng kwarto si Mickey at magalang na yumuko kay Lucifer, na kanina pa nakatayo doon. Pumasok si Lucifer sa silid at ibinigay ang logic card kay Olga. Dahan-daang lumabas si Mickey sa silid habang umaalingaw-ngaw sa silid ng ospital ang tunog ng isang matagumpay na koneksyon sa tipan. Si Olga ay nawala at ang mga gwardya ay na-knockout ng walang nakakapansin. Kinabukasan, nakarating din sa lahat sa team ang balita ng pagkawala ni Olga kasama ang kanyang logograph. Pumunta si Veronica sa silid ng pagsisiyasat upang hanapin ang lokasyon ni Olga. Ngunit walang mga resulta dahil tila nakajam ang signal ng logograph ni Olga. Habang ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kanya, si Quetzalcoatl ay tumawa ng malakas. Sinabing alam nito kung ano ang nangyayari sa labas ng lungsod sa isang sulok na walang sino man ang nagbigay pansin. Pumasok si Lucifer sa kanyang sariling santuwaryo kung saan may mga taong sumasamba sa kanya na patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagnanais na mamulat sa kanya. Sa tabi niya, tahimik na sumunod si Olga. Dumating ang dalawa sa isang sulok sa itaas na palapag at tinanong ni Olga kung bakit hawak ni Lucifer ang kanyang logic card. At saka, sinundan siya nito dahil may ipapakita daw si Lucifer sa kanya. Nadama lang ni Lucifer na marami silang pagkakatulad, kapwa nakalimutan at binansagan bilang masasamang tao. Mababa ang tingin ng dalawa sa mga gumagalang sa nahulog na Diyos na si Lucifer, at ipinahayag ni Lucifer ang kanyang pagnanais na dalhin ang luwika na gustong ihandog ng lahat sa lahat ng tao, na medyo nakumbinsi si Olga. Matapos marinig ito, si Yukari, na sinusundan ni Quetzalcoatl, ay natagpuan sina Lucifer at Olga sa santuwaryo sa isang sulok ng lungsod sa gilid na ito. Nahanap din ni Piri sa control room ang salarin na nagbukas ng gate para palabasin si Enlil. Hindi si Olga, kundi isang receptionist na nagngangalang Miki Shinobu. Nais ng lahat, lalo na si Chloe, na pumunta agad doon para harapin si Lucifer at ibalik si Olga. Ngunit nadama ni Veronica na ito ay masyadong mapanganib, lalo na kapag hindi nila alam kung siya ay mabuti o masama at ang kapangyarihan ni Lucifer ay napakahusay. Nagkatinginan ang mga Diyos ng tipan, pagkatapos ay agad na hinila si Quetzalcoatl sa isang sulok para tanungin, pakiramdam na ang batang ito ay may itinatago sa ilalim ng presyon ng lahat. Sa wakas ay sinabi ni Quetzalcoatl ang sitwasyon noong una itong dumating sa mundong ito, nakausap na nito si Lucifer at nakipagpustahan pa sa kanya. At ang resulta ay, tulad ng nakita ng lahat, ito ay natalo. Naramdaman ni Artemis na maaaring si Lucifer ang nagpatawag ng iba pang mga demonyong Diyos sa mundong ito. Sa ilalim ng mental na pagpapahirap sa lahat, si Quetzalcoatl ay nagpahayag lamang ng kaunti pang impormasyon tungkol kay Lucifer. Nais na lumikha ng isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Nag-aalala si Artemis na sina Olga at Mickey ay dalawang biktima na kinokontrol at na-brainwash ni Lucifer sa maling landas. Sa katunayan, sa panig na ito, ginagamit ni Lucifer ang kanyang mga salita upang hikayatin si Olga, kahit na handang magmukhang mas mababa sa ghost, na makuha ang kanyang tiwala. Sa wakas, dinala ni Lucifer si Olga sa gitna ng sanctuary, ipinakilala siya bilang ang piniling gumawa ng tipan sa lahat ng nasa ibaba na agad na pinalakpakan ng inggit at paghanga. Nang makitang nag-aalinlangan pa rin si Olga, binanggit ni Lucifer ang alka, na tinutokso rin siya sa posisyon ng pinuno ng santuwaryo na ito. Bago papurihan ng lahat, unti-unting nabawi ni Olga ang kanyang kumpiyansa at naging matatag sa kung sino siya. At ngumiti si Lucifer, na nakamit ang kanyang layunin sa labas, ang tipan, ang mga Diyos ay lubhang nababagabag tungkol sa bagay ni Olga. Si Nemesis at Quetzalcoatl ay hindi masyadong nagulat, dahil pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nais na protektahan ang mundo. Minsan may mga taong naging lohikal para sa personal na kagustuhan, pera, katanyagan, pagkilala. Sa sanctuary, sina Olga at Lucifer ay nagsagawa ng kanilang unang ulirat sa harap ng kanilang mga tagasunod. Kaagad pagkatapos ng kawalan ng ulirat na ito,
Ang lahat sa Alka ay nakatanggap ng impormasyon. At sa pagkakataong ito ay hindi isang senyales tungkol sa isang dayuhan, ngunit tungkol sa isang bagong lohista. Si Olga, pagkatapos ng transing kasama si Lucifer, ay agad na lumabas at inakusahan ang organisasyon ng Alka ng pagpapakulong sa mga dayuhan upang gamitin bilang mga specimen para sa kanilang mga masasamang eksperimento. Napagtanto ng lahat sa organisasyon na si Olga ay na-brainwash ni Lucifer o sa tamang terminolohiya, ay na-transhijack. Nagboluntaryo si Tsurugi na harapin si Olga nang hindi nagdudulot ng pinsala, hindi pinahihintulutan si Athena na sumama sakaling mag-away ang dalawang panig. Sinang-ayunan din siya ni Veronica na muling ayusin upang bigyan ng mga takdang aralin ang bawat tao sa labas ng lungsod. Patuloy na kinundena ni Olga ang organisasyon ng Alka, na nananawagan sa lahat na lumikha ng isang sepya na mundo kasama niya, kahit na tila walang nagmamalasakit. Sa sandaling iyon, dumating si Tsurugi at ang mga sundalo upang ilikas ang lahat. Sigaw ni Tsurugi kay Olga. Sinabing ang salarin na nagbukas ng detention gate ay ang receptionist na si Miki Shinobu, na naalis na siya sa hinala at labis na nag-aalala ang lahat sa kanya. Walang pakialam si Olga at nagpumilit lamang na labanan si Tsurugi. Nang makitang ayaw lumaban ni Tsurugi, gusto ni Olga na pilitin siyang mawalan ng ulirat sa pamamagitan ng pagsira sa lahat sa magulong sitwasyon. Sa pangungumbinsi ni Athena, walang choice si Tsurugi kundi ang mag-trans sa kanya. Hindi siya umatake. Bagkus ay dumapensa lang, mas gusto pang magsalita kaysa gumamit ng kamao. Ang mga pag-atake ni Olga ay napakalakas, na nagdulot ng pinsala sa kapwa-tao at ari-arian. Pag-aari sa malayo, nagpakita rin si Mana sa santuwaryo ni Lucifer. Kasunod ng utos ni Veronica, pumasok siya sa loob at nakita niya ang mga taong na-transhijack na patuloy na nagmamakaawa. Mabilis na napagtanto ni Mana at ng lahat ng nasa control room ang layunin ni Lucifer. Gumawa siya ng isang lugar para sa mga tao upang itapon ang mga logic card na hindi nila gusto at makatanggap ng isang mas perpektong logic card bilang kapalit. Malumanay na ipinaliwanag ni Olga na gusto niyang ang mga tao at mga Diyos ay magkakasamang mabuhay dito, kung saan ang mga Diyos ay magkakaroon ng bagong tirahan at ang mga tao ay muling isisilang sa perpektong paraan sa pamamagitan ng transhijacking. Isang paraiso ng pagtutulungan, hindi ba? Matibay na naniwala si Olga sa lugar na binanggit ni Lucifer, at dahil sa selos at sama ng loob, ay hindi nakinig sa payo ni Tsurugi. Bago ang mga panunokso ni Olga, nagpasya si Tsurugi na gumamit ng lakas para hikayatin siya. Ngunit si Olga ay mayroon na ngayong kapangyarihan ni Lucifer at hindi na mahina tulad ng dati, at si Tsurugi ay mabilis na natalo at nahulog. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Tamaki upang tulungan siyang pagalingin, at dumating din sina Mana, Chloe, at Veronica para sa suporta. Pinaalalahanan sila ni Yukari mula sa itaas na mag-ingat sa madilim na enerhiya na nagmumula kay Olga, na parang isang black hole na lalamunin at sisira sa lahat. Sa tulong ni Lucifer, mabilis na hinarap ni Olga ang lahat ng sabay-sabay. Ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas na kahit na ang kalasag ni Tsurugi ay hindi makayanan ang mga ito at nabasag. Inakala ni Olga na siya ang nanalo at gumamit ng panghuling suntok para tapusin ang buong koponan pagkatapos matalo ang lahat. Dahil tila nakamit ang kalahati ng kanyang layunin, mabilis na lumipat si Olga sa Alka Detention Building upang kompletuhin ang kalahati. Sa loob, naghihintay na si Jarno at seryosong pinayuhan siyang bumalik sa Alka. Sa halip na gawin ang mga bagay na tulad nito, hindi nag-aksaya ng mga salita si Olga at agad na sinira ang bilangguan. Pinalaya ang lahat ng mga dayuhan na bumalik sa santuwaryo. Nagpasalamat si Olga kay Miki sa pagtulong sa kanya na maliwanagan. At mabilis na tumuloy ang grupo sa mataas na plataporma. Ang mga tagasunod sa ibaba ay patuloy na nagnanais na matranshijak kasama ang mga dayuhan na inilabas mula sa mga kulungan, at ginamit sila nina Olga at Lucifer tulad ng mga auction ng logic card, naghihintay lamang para dito. Agad na na-trace ng mga dayuhan ang mga hangal na taong iyon pagkatapos ay matagumpay na nagrampa sa buong lungsod. Hindi lamang iyon, isang malaking gate na binuksan ni Lucifer ang lumitaw sa langit, na nagbabadya ng hindi gaanong magandang kinabukasan para sa kapayapaan ni Neon at ng buong mundo. Tila ang buong lungsod ay lumubog sa paradox zone ng mga dayuhang iyon dahil ang mga halimaw na patuloy na lumalabas mula sa tarangkahan ni Lucifer ay nakagambale sa signal waves.
Hindi may padala ni Alka ang impormasyon pabalik sa headquarters, kaya wala rin silang paraan para pakilusan ang ibang logicalists para tumulong. Lalong naging tense ang sitwasyon, at mabilis na sinundan ng mga ordinaryong tao ang pangkat ng Alka upang lumikas sa mas ligtas na lugar sa panig na ito. Nagpakita rin si Jarno kasama ang mga nakaligtas mula sa kamakailang insidente ng pagpapalaya ng dayuhan, at siya ay direktang mag-uutos mula rito. Agad na tumayo si Veronica para bigyan siya ng pwesto. Mabilis na ginampanan ng mga kawani ng investigasyon ang kanilang mga tungkulin, dahil ang buong Japan ay nalulunod sa mga signal ng dayuhan at kailangan nilang umasa sa kanilang sarili. Nag-issue si Jarno ng mga utos para sa mga logikalist na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, habang naghahanap ng paraan upang isara ang gate sa punong tanggapan ng Alka at mahuli ang mga dayuhan, para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Mabilis na sumakay ang buong team sa sasakyan para maghanda sa labanan. Matapos ang pamilyar na ulirat, dahil dumating siya kanina, mabilis na pinuntahan ni Tsurugi si Olga ng mag-isa. Pumunta si Veronica at ang sasakyan sa meeting point kasama ang dayuhan at si Enlil, nagalit sa kanya. Gustong kunin ni Tsurugi ang gate card mula sa kamay ni Olga para isara ang gate na iyon, na pinipigilan ang mundo na patuloy na maging destabilized tulad ng kasalukuyan. Siyempre, ang kahilingang ito ay hindi inaprubahan ni Olga, at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang labanan. Sa labas ng mga kalye, walang natitira kahit isang tao, at si Yukari ay lumilipad sa himpapawid upang maghanap ng mga dayuhan. Ang una niyang target ay ang maliit na batang dayuhan sa lugar ng kindergarten. Hinahabol din ni Mana ang iba pang halimaw. Natagpuan ni Chloe ang mga puppet na dayuhan upang isagawa ang kanyang pag-aalis sa kanilang lahat. Nilabanan ni Tamaki ang halimaw mula sa episode 1 na lumabas sa shopping center. Nagpatuloy si Veronica sa paggamit ng mga bomba para umatake gaya ng dati niyang estilo sa oras na ito. Sa control room, iniulat ng mga kawani na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi paborable, dahil karamihan sa mga dayuhan dati ay natalo sa pamamagitan ng team coordination at kasalukuyang naghihiwalay sa pag-atake ay mahirap na magtagumpay. Ngunit naniniwala pa rin ang commander at iba pang miyembro na magagawa nila ito. Bukod dito, mayroon silang kumpletong impormasyon tungkol sa mga halimaw na ito, kaya ang isang logikalist na nag-aalis ng isang dayuhan ay hindi ganap na imposible. Buong-buo rin ang pananalig ni Jarno sa mga kabataang ito, kaya hindi niya binago ang anumang mga plano at ipinagpatuloy niya ang pagtupad sa kanilang mga misyon. Sa panig ni Yukari, mabilis niyang natagpuan ang halimaw na iyon sa kindergarten, ngunit mabilis itong tumakbo palayo, na nagbigay sa kanya ng hindi maliit na halaga ng kahirapan. Nasa talino rin si Mana, kailangang lumaban ng malapitan, at si Chloe, nang walang suporta ni Tamaki, ay nahihirapan sa level 8 na puppet foreigner na ito. Kasalukuyang hindi natagpuan ng lahat ang kanilang breakthrough point, ngunit si Jarno, na nagmamasid mula sa malayo, ay nagtiwala pa rin sa kanila. Sa katunayan, ang magagandang resulta ay dumating kaagad. Mabilis na ginamit ni Veronica, Chloe, Tamaki, Mana at Yukari ang kanilang pinakamalakas na pamamaraan, ang kanilang logic drive, upang maka-counterattack, at sa gayon ay nakipag-ugnayan sila sa 5 mapanganib na dayuhan. Tanging si Tsurugi lamang ang patuloy na nakagapos bago ang mabangis na pag-atake ni Olga. Sa buong team, si Veronica lang ang may sapat na lakas para pumunta rito, habang ang iba ay naubos na ang limitasyon ng ulirat at ibinalik sa organisasyon. Kumpiyansa pa rin si Olga na hanggat hindi nakasara ang gate, hindi siya matatalo. Sa pagkakataong ito, lahat ay nakakuha ng data tungkol kay Lucifer, kaya tiwala si Veronica na hindi siya matatalo ng kasing bilis ng dati. Mabilis na ginamit ni Tsurugi ang kanyang logic drive sa unang pagkakataon para umatake, at hindi natakot si Olga sa lahat ng mga galaw na ito. Ang lahat ay dinala pabalik sa control room, lahat ay sabik na nanonood sa labanan sa harap nila. Mabilis na ginamit ni Olga ang kanyang pamilyar na pamamaraan, ngunit ang lahat ay nasisipsip sa kalasag ni Tsurugi. Ipinagpatuloy ni Veronica ang pagbagsak ng mga bomba, ngunit madaling ginamit ni Olga ang kanyang pamamaraan upang i-neutralize ang pag-ataking iyon. Ang paggamit ng logic drive sa mahabang panahon ay naglapit kay Tsurugi sa kanyang limitasyon sa kawalan ng ulirat, at ang parehong Covenant Gods ay hindi nakaramdam ng optimistiko tungkol sa laban na ito. Ngunit si Tsurugi, na nakipaglaban sa isang labanan, ay natagpuan ang kahinaan ni Olga.
Isang aksyon lang ang kayang gawin ng staff sa kanyang kamay, atake man o depensa, kaya kailangan nilang umatake bago siya makadepensa gamit ang isang battle plan. Sumugod si Tsurugi para painugan si Olga na umatake muna, pagkatapos ay hayaang umatake si Veronica. Sa sandaling iyon, hindi nagpakita ng takot si Olga tulad ng inaasahan, gamit ang logic drive upang lumikha ng katulad na kawani. Kaya ngayon ang parehong pag-atake at pagtatanggol ay maaaring hawakan. Nang si Olga ay nagpakawala ng isang malakas na suntok sa kanilang dalawa, si Tsurugi, na naubos ang kanyang lakas, ay nahiwalay kay Athena, at nang makita ito, agad na sumugod si Veronica upang gamitin ang kanyang katawan upang protektahan silang dalawa. Parehong naabot ang kanilang mga limitasyon, at mas nasiyahan si Olga sa kanyang pagganap. Matapos muling talunin ang grupo ng Alka, mabilis na umalis si Olga, nag-iwan lamang ng pangako na lalabanan muli si Tsurugi. Sa control room, lahat ng sangay ay nilusob ng mga dayuhan, at kung hindi agad isasara ang tarangkahan, mas magiging mapanganib ito para sa kaligtasan ng bansa. Lahat ng logicalists ay natipon na ngayon sa ospital, inaalagaan ang walang malay na sina Veronica at Nemesis. Biglang, isang anunsyo na tinawag si Tsurugi sa simulation room. Doon niya nakilala ang kanyang ama at kapatid, parehong nakahinga ng maluwag nang makitang okay pa rin si Tsurugi. Ang mga ordinaryong bata, nang makita ang isang logicalist na lumitaw, ay labis na nasa sabik at agad na tumakbo upang palibutan siya. Ipinakita pa sa kanya ng isang bata ang kanyang logograph. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya at ng mga batang iyon, nanambalik ni Tsurugi ang pananampalataya at pag-asa sa kanilang tagumpay. Sa ospital, sa wakas ay nagising sina Veronica at Nemesis matapos makoman ng ilang sandali, at matapos marinig na okay pa rin sina Athena at Tsurugi, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Ang sitwasyon ay kasing kritikal ng apocalypse, at si Tsurugi ngayon ay pumasok sa control room upang ipakita ang kanyang huling solusyon. Nagulat ang lahat ng nakarinig, habang si Jarno naman ay nanatiling tahimik. Sa oras na tumakbo ang buong team pabalik sa control room, nakatanggap lang sila ng balita na umalis na sina Tsurugi at Athena kanina. Pumunta siya sa tinutuluyan ni na Lucifer at Olga, at hiniling din sa control room na payagan siyang gamitin ang overtrans. Bagamat gustong tumutol ng lahat, mabilis na inaprubahan ni Jarno ang panukalang ito, na iginagalang ang desisyon nilang dalawa. Kaya nang harapin ni Tsurugi si Olga, natapos na niya ang overtrans. Hindi nag-atubili si Olga na gamitin ang logic drive mula sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, madaling makipot si Tsurugi, at mapaatras si Olga. Nang tila isang gininto ang pagkakataon para sa tagumpay, hindi nabigo si Olga bilang isang kontrabida, nang walang pag-aalinlangan na gumamit ng overtrans. Sa pagbaling ni Lucifer sa sitwasyon sa ibang direksyon, ang gate sa itaas sa kalangitan ay patuloy na naglalabas ng madilim na enerhiya na nilamon ang lahat at nagdulot ng transjetsking para sa lahat. Tila ngayon ay mayroon lamang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang buong lungsod ng Neon ay lumubog sa desperadong kadiliman. Gusto ni Venus na tumakas ang lahat, ngunit determinado si Jarno na manatili at hindi niya kayang iwanan sina Tsurugi at Athena. Mabilis na lumikha si Tsurugi ng napakalaking paradox zone na nakapalibot sa lungsod, na binago ang madilim na enerhiyang iyon na nagpoprotekta sa lahat sa lungsod. Sa oras na ito, ang kalangitan ay nakikipag-ugnay sa pagitan ng mga pinagmumulan ng kabalintunaan ni Lucifer at Athena. Nagpatuloy si Lucifer sa paggamit ng mga salita para hikayatin sina Tsurugi at Athena tungkol sa paraisong mundo na kanyang nilikha. Ngunit naniniwala si Tsurugi na ang pagtanggap sa sariling luhika, pagsunod sa sariling landas, gaano man kasakit at kahirap, ay sariling pagpili pa rin, at sa gayon ay darating ang pag-asa. Naniniwala si Athena na ang mga dayuhan ay may sariling paraan ng pamumuhay at gayon din ang mga tao. Parehong pinagtibay na ang anumang sandali na kasama ng mga mahal nila ay paraiso. Pagkatapos magsalita, umakbay si Tsurugi para makipaglaban kay Olga. Patuloy na naganap ang pantay na tugmang labanan sa skyscraper. Nasaksihan ng lahat ang buong proseso ng labanan. Ngunit sa sandaling ito, direktang sinira ni Olga ang sarili, gustong gamitin ang overlogic drive para ipadala si Tsurugi sa paraiso na gusto niya. Sa panunood ng pagbagsak ni Tsurugi, lahat ay hindi nakatiis at lahat ay nagmadaling lumabas sa control room, na gustong suportahan si Tsurugi bago ang mga pagtutol ng mga tauhan.
Naniniwala si Jarno na kung hindi sila mananalo sa laban na ito, wala nang hinaharap, kaya't maaari rin nilang ipagsapalaran ang lahat. Sa rooftop, si Tsurugi ay hindi pa bumagsak at patuloy na tumayo, habang si Olga ay patuloy na umaatake. Sa sandaling iyon, dumating ang helicopter na lula ng pangkat ng Alka at ang grupo, kahit na hindi makatrans ay nakatayo pa rin upang protektahan si Tsurugi. Inutusan sila ni Olga na tumalikod, ngunit nais ng lahat na gumamit ng mga salita upang maantig ang kanyang pakikiramay. Inutusan ni Lucifer si Olga na mabilis na salakayin silang lahat. Ngunit naniniwala si Olga na ito ay isang labanan lamang sa pagitan nila ni Tsurugi, at ang iba ay hindi kasali. Napabuntong hininga si Lucifer, at agad na napapikit si Olga. Dahil kontrolado na niya ang katawan na ito, hindi nag-atubili si Lucifer na itaas ang kanyang tungkod ng mataas. Ngunit muli, sumugod si Veronica upang harangan ang suntok para sa lahat. Nabawi ni Olga ang kanyang katawan at sinabihan si Lucifer na huminto. Malumanay na isiniwalat ni Lucifer ang katotohanan na maaari niyang taglayin ng sinumang iba pang lohista, at hindi kailangang si Olga iyon. Kaya tigilan mo na ang panloloko sa sarili niya. Napagtanto din ng lahat na ang kanyang tunay na layunin ay hindi lumikha ng isang mundo kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga Diyos at tao. Gusto lang niyang dominahin ang lahat. Nang marinig ang payo ng lahat tungkol sa luwika at buhay, hindi gaanong pinansin ni Lucifer. Naniniwala lamang na kung ano ang ibinigay niya, maaari niyang bawiin. Iyon ang tipan sa pagitan ng dalawang tao. Kaagad, naramdaman ni Olga ang matinding sakit sa kanyang katawan, ngunit maaari pa rin siyang manatiling malay at itapon ang mga tauhan. Sa pagkagulat ni Lucifer, ipinahayag na gusto niyang lumaban at manalo gamit ang sarili niyang luhika. Tumayo din si Tsurugi, affirming na gusto rin niyang makipag-away kay Olga. Kaagad namang nagsuntukan ang dalawa ng walang kamay para mag-away. Ang lakas ng labanan ay sapat na malakas upang yumanig ang buong gusali. Matapos itaboy si Olga, ipinaalala ni Tsurugi sa kanya ang sinabi niya noon tungkol sa walang sinumang nagbabawal sa mga tao at mga Diyos na mabuhay ng magkasama. Kaya walang masama kung hindi magkasundo silang dalawa. Gusto pa rin ni Olga na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nais ni Lucifer na gamitin ang mga tauhan sa pakikipaglaban, ngunit ginamit lamang ni Olga ang kanyang mga kamay. Agad na sumugod si Tsurugi, gamit ang pisikal na lakas upang talunin si Olga, ngunit pinagsamantalahan ito sa pamamagitan ng pagbukas habang sinisingil siya ni Olga. Nang tila tatalunin na niya si Tsurugi, lumabas ang overtrans limit notification, na naging sanhi ng pagbagsak ni Olga. Agad na ginamit ni Tsurugi ang overlogic drive, na lumikha ng solidong defensive shield, pagkatapos ay mabilis ding naabot ang sarili niyang limitasyon. Ang lahat ay natatakot na sumugod upang hawakan siya, ngunit ang kanyang sariling luwika ay unti-unting kumukupas. Ang buong lungsod ay biglang naglabas ng isang mahusay na liwanag. Dahan-daang binuksan ni Athena ang kanyang mga mata upang makita ang iba pang mga Covenant God na nanunood sa tabi ng kanyang kama. Sa isang linggong siya ay nakoma. Lahat ng mga dayuhan ay natalo at ang tarangkahan ay isinara. Natipon ng lahat at ng Alka Organization sa buong mundo ang lahat ng logic card ni Tsurugi at Athena at tinulungan silang mabuhay. Ang mas nakakagulat ay ang taong nakaisip ng pamamaraang ito ay si Olga. Dahan-daang lumapit si Olga, pinalilibutan ng mga bomba bilang parusa, para sa tuwing may sasabihin siya, may matalinong bagay o may balak na gumawa ng kalokohan, sasabog ang mga ito. Si Lucifer ay nakakulong sa isang madilim na piitan. Noong araw na iyon, pinuntahan ni Olga si Lucifer na inilabas ang logic card para bumalik sa kanya. Pagkatapos ng lahat, salamat sa kamakailang insidente na napagtanto ni Olga kung gaano kalaki ang kanyang sariling mga pagkukulang. Hindi nais ni Lucifer na bawiin ito mula sa kamay ng isang tao, kaya kinuha na lamang ito ni Olga. Ipinahayag din na pananagutan niya ang pagtulong kay Lucifer na matupad ang kanyang hiling sa mas tamang paraan. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, inihayag ni Olga na ang parehong bilang ng kanilang logic card ay nawawala pa rin ng isa bawat isa. Walang pakialam si Athena, nag-aalala lang siya kay Tsurugi. Sa bahaging ito, ang lahat ay nakikipag-usap kay Tsurugi, ngunit tila wala siyang maalala kahit sino. Ipinaliwanag ni Rentaro na ang nawalang logic card ay naglalaman ng mga alaala ni Tsurugi, kaya wala na siyang alaala. Si Athena, gayunpaman, ay hindi nakaramdam ng pagkasira ng puso. Sa nangyari,
Ang kanyang nawawalang logic card ay naglalaman ng nararamdaman ni Athena para kay Tsurugi na tunay na nagsusuklam sa isa't isa. Ang lahat ay hindi nabigo, ang pagpapahayag lamang ay susubukan nilang hanapin ang huling logic card para sa kanila. Naalala ni Athena ang araw na nag-usap ang dalawa, nang ipaalala sa kanya ni Tsurugi kung ano ang mangyayari kapag nawalan sila ng ulirat. Walang pag-aalinlangan na nangako si Athena na hahanapin ang logic card para sa kanya, at nangako rin si Tsurugi na tutulungan siyang mahanap ito para sa kanya. Nagtakda si Athena ng kondisyon. Ang sino mang unang nakahanap ng card ay papayagang humingi sa isa pa. Marahil dahil doon, hindi nabigo si Athena, ngunit sa halip ay puno ng determinasyon na hanapin ang card para sa kanya. Nagwakas din ang labanan nang bumalik ang lahat sa normal na buhay at dinala sa ospital ang mga nasugatan para sa pangangalaga. Nakatayo sa rooftop, nagpasalamat at nagpaalam si Giarno at ang lahat sa kanilang mga Covenant gods. Ngunit sinabi ni Venus at ng iba pang mga Diyos ng tipan na hindi sila aalis, ngunit mananatili sa lahat. Ipinaliwanag ni Giarno na isasagawa ng koponan ng misyon upang mahanap ang mga logic card para kay Tsurugi at Athena, habang ang Neyan ay uutusan at pamamahalaan ni Olga. Kaya nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pumunta si Yukari sa matatayog na bundok, si Chloe kasama ang kanyang Diyos na tipan, si Mana kasama sina Artemis at Tamaki. Lahat ay naghiwa-hiwalay kung saan-saan upang hanapin ang mga card. Nanatili si Tsurugi kasama sina Veronica at Nemesis upang pag-aralan ang landas ng lohikal. Umupo si Olga sa upuan ng commander sa control room, ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang nagpasakit ng ulo ng lahat ay si Tsurugi na naman ang tumakas. Natanggap ni Athena ang balita at nag-aalalang hinanap siya. At nagkatagpo ang dalawa sa damuhan kung saan sila unang nagkita. Hindi rin maintindihan ni Tsurugi kung bakit siya napunta rito. Pero kanina pa siya nawala at nakita niya ang logic card ni Athena. Mabilis na nabawi ni Athena ang nararamdaman para sa kanya, at sa sandaling ito, hindi na napigilan ang mga luha. At nahulog, napangiti din ang lahat ng nasa malayo. Sa pagsaksi sa mag-asawang ito, ipinaalala sa kanya ni Athena ang kanilang pangako, at kahit na hindi naaalala ni Tsurugi, humiling pa rin siya. Ayaw na niyang gumamit pa sila ng formal na pananalita sa isa't isa dahil napakalayo ng tunog nito. Walang imik ang lahat ng nakasaksi dito. Iyon lang ba? Ngunit hindi nabigo si Athena. Kumpiyansa siyang ngumiti, ipinahayag na tiyak na hahanapin niya ang huling logic card para sa kanya. Napatingin ang dalawa sa lungsod na nasa harapan nila. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.